Ano ang bagay na iyon? Teka, ang pangangatawan na ito. Ang bawat linya ng katawan. Hay naku! Diyos ko, ang mukhang ito. Yanzu, ikaw ba yan? Naku, ano ba itong iniisip ko? Dapat muna akong magligtas ng tao. Gising na siya, gising na! Diyos ko, ang first kiss ko. Sino ka? Naiko, buhay na siya. Sobra naman ang kaguwapuhan nito. Huwag kang mag-alala, dahil iniligtas kita. Papanagutan kita hanggang sa huli. Magkakatay ako ng baboy para buhayin ka. Pagkakatay ng baboy? Ano ang tingin niya sa akin? Chiang, ang galing talaga ng gawa mo. Mas malinis ang pagkakatanggal mo sa buto ng baboy kaysa sa iba. Ang estruktura ng kalamnan at buto ng baboy, kaya kong pakiramdaman kahit nakapikit. Ako si Shen Qian, isa akong graduate student sa medical school. Mula sa kasalukuyan ay napunta sa katawan ng isang tagakatay ng baboy. Hindi ko akalain na magagamit ko pa rin ang pinag-aralan ko. Hindi biro ang pinagdaanan ni Qian. Maagang nawala ang mga magulang niya at mag-isang itinaguyod ang paglaki ng kanyang kapatid. Ang husay ng paghawak ng kutsilyo, napakagaling. Tama po kayo riyan. Mabait din ang bata ng pamilyang Yuan. 8 taong gulang pa lang pero parang matanda na kong mag-isip. Ang kapatid kong si Shen Yuan ang kaisa-isa kong kamag-anak. Sa buhay na ito, bibigyan ko siya ng magandang kinabukasan. Sira na ang puwesto, tapos na ang tinda. Mura na lang itong mga huling piraso. Masyadong malamig ang katawan ng lalaking ito. Kung hindi maiaayos agad ang daloy ng enerhiya, manghihina ang katawan niya balang araw. Hehe, napakaganda talaga ng katawan ng lalaking ito. Ate, wag mo siyang iligtas. Sa nakaraang buhay, ang lalaking ito ang naging dahilan kung bakit nawala si ate at kung bakit din ako nawala. Naririnig ko ang iniisip ng kapatid ko. Ang lalaking ito ay si Marquez Ding Yuan Luhuay. Upang makaganti sa utang na loob, ibinalik niya si ate sa kabisera bilang kirida. Sa dati niyang buhay, naniwala siya sa mga sabi-sabi. Hinihayaan ng masamang babaeng iyon na parusahan si ate hanggang sa mawala siya. Pinalayas ako sa mansyon. At hindi ko na muling nakita si ate hanggang sa dulo. Ang lahat ng sinabi niya Ay ang alaala ng nakaraan niyang buhay. Muling nabuhay ang aking kapatid. Panginoon, ito ba ay isang pagkakataon o isang bitag para sa akin? Hindi ba't pag-arte lang ito? Ako ay isang dalubhasa rito. Ginoo, anong pangalan mo? Saan ka nakatira? May asawa ka na ba? Hayaan mo na, hindi yan mahalaga. Hindi mahalaga. Ang importante ay iniligtas kita, tama? Oo. Mayroon kaming batas dito. Bilang ganti sa pagligtas ko sa buhay mo, dapat mo akong pakasalan. Anong sinabi mo? Ako si Shen Qian, ang magandang magkakatay ng nayo ng Anping. Formal kitang inaabisuhan ngayong araw na magiging asawa kita at titira ka sa amin. Ate, bakit hindi ito nangyayari gaya ng dati? Si Marquez Ding Yuan ka, tama? Ang yaman ng kabisera ay magiging akin, akong si Shen Qian. Ang dakilang si Marquez Ding Yuan ay nagtatago sa gitna ng mga karaniwang tao para mag-imbestiga ng korupsyon. Grabe, pang best actor ang acting niya. Ay nako, dalagang Qian, saan mo napulot ang guwapong ginoong ito? Sa hitsura niyang iyan, walang makakapantay sa kaniya sa buong bayan. Hindi ko naman siya pwedeng pabayaan lang. Tama iyan, dapat ay tuloy-tuloy ang pagtulong. Sa tingin ko, mas mabuting pakasalan mo na siya. Ano? Sino ang magpapakasal? Kanino? Ako? Gongzi, napakalaki ng utang na loob mo sa kaniya. Kung hindi mo ito susuklian ng kasal, mapipilitan kaming isuplong ka sa mga autoridad para makulong bilang isang palaboy. Siguradong mahihirapan ka doon. Yumuko sa langit at lupa. Yumuko sa mga magulang. Ay wala palang mga magulang dito. Sa Diyos ng kusina na lang yumuko. Kalokohan na ito. Yumuko sa isa't isa. Nandito na rin si Shen Yuan? Kumalamag ka, tabi lang tayong matutulog. Pareho na tayong nasa tamang edad. Hindi naman siguro. Napakaliit ng kama na ito. Paano tayo kakasya? Ano? Sa loob ka matulog at ako naman sa labas. Huwag na huwag kang lalampas sa gitna. Mag-ingat ka, baka mahulog ka. Ang bilis ng tibok ng puso niya. Hindi pala. Sa akin pala ito. Ate, natatakot ako sa dilim. Yuan? Tatabi ako kay ate sa pagtulog. Huwag kang mag-alala, ate.
Hinding-hindi ko hahayaan na madikit man lang ang daliri niya sa'yo. Ang tagapayo ni Lu Huai na si Liu Qingping ay darating na bukas. Kapag naglakas loob siyang apihin si ate, makakatikim siya sa akin. Yuan, huwag kang magbiro ng ganyan. Sandali, tagapayo. Gusto nga talaga akong tapusin ng taong ito para pagtakpan ng kahihiyan. Kung ganoon, bago pa dumating ang mga tao niya, dapat masilyuhan na natin na siya ay ang aking asawa. Pwede ba talaga nating ipalit ito sa pera? Hehe, yung nilutong bituka ng nanay ko, napakasarap noon. Huwag lang puro pagkain ang isipin nyo. Tandaan nyo, mamaya ay may darating na nakasakay sa kabayo at tatakutin natin siya. Tama. Kayong dalawa, maging mapagmasid kayo. Ehehe. Ako ang nagbukas ng daang ito. At ako ang nagtanim ng punong ito. Kung gusto mong dumaan dito. Tigil. Nang hold up kayo sa gitna ng sikat ng araw, wala na ba kayong respeto sa batas? Si Shen Qianqian iyan, ang magandang magkakatay ng nayo ng anping. Takbo na, bilis. Naku po, Maraming salamat sa pagliligtas sa akin, Binibini. Maaari ko bang malaman ang iyong pangalan? Naniwala nga ang taong ito. Panoorin mo akong ituloy ang aking pag-arte. Ako si Shen Qianqian Sir Gongzi. Ano ang ginagawa mo rito sa liblib na lugar na ito? Ako si Liu Qingping. Nandito ako para hanapin ang isang kaibigang nagngangalang Lu. Nagkataon lang, ang bago kong asawang lalaki ay Lu din ang apelido. Baka matulungan kita. Ginoong Gongzi, maaari ko bang itanong? Sino ang asawa mong iyon? Si Lu Huai po. Bakit? Kilala mo ba siya? Ginoong Liu? Kilala mo ba ang asawa ko? Qingping, siya ang aking tagapagligtas at siya rin ay aking may bahay. Mahal? Huwag mong sabihing ikaw pala ay gaya ng nasa mga nobela, isang makapangyarihang tao na nagpapanggap lang. Ako ang kasalukuyang Marquez ding Yuan ng palasyo, si Lu Huai. Isa kang Marquis? Hindi ko po alam. Ano? Marquis, tungkol po rito, yung sitwasyon sa kabisera. Ihanda ang sasakyan, babalik tayo sa kabisera. Asawa ko, mag-impake ka na ng mga gamit. Naku, Shen Qianqian, estratehiya lang ito ng mga lalaki. Hindi ako dapat maniwala agad. Nandito na siya, ang babaeng nanakit kay ate sa nakaraan, ang pinsan ni Lu Huai, na si Chen Wanqi. Kuya Huay, sa wakas ay nagbalik ka na. Si Wanqing ay gabi-gabing nag-aalala sa iyo. Sino siya? Ako ang kaniyang tunay na asawa. Ako si Shen Qianqian. At sino naman itong si Ading? Ikaw pala si sister-in-law. Nasa panganib sa labas si Kuya Huay. At buti na lang at inalagaan mo siya, sister-in-law lubos ang pasasalamat ni Wanqing. Kuya Huay, ilang araw nang nag-aalala sa iyo si Wanqing, ni hindi na nga ako makakain o makatulog. Nagkukunwari lang siyang nahihilo. Nung nakaraang buhay ay ginawa na rin niya ang diskarteng iyan para lang kargahin siya ni Marquez pabalik sa kwarto sa harap ng maraming tao. Kinalat ng buong kabisera na silang dalawa ay itinadhana para sa isa't isa. Hemp. Ang amoy ng plastic. Sobrang lakas ng amoy ng nagbabait-baitan. Naku, nahihilo ako kapag naaamoy ko yan. Mahal ko, hindi ako karapat-dapat na tumabi sa iyo. Mas mabuti pang himatayin na lang ako. Masama ang pakiramdam ni Kuzen? Bumalik ka na muna sa loob para magpahinga. Chungxing, alalayan si Kuzin pabalik sa kwarto. Hindi nga pala siya hiyang sa amoy ng mga nagbabait-baitan. Lagot. Napansin niya yata. Narito na si Marquez. Marami pa po kayong trabahong dapat asikasuhin, kaya hayaan niyo na po sa akin ito. Madam, sumunod po kayo sa akin. Si Marquez ay nakikinig lamang sa kanyang yaya, walang iba kundi si Nani Chang. Noong nakaraang buhay, nang parusahan si ate na lumuhod, si Nani Chang lang ang palihim na nagbigay ng pagkain kay ate. Natatandaan kong paborito niya ang matatamis. Kaya lang, mahina na ang kanyang mga ngipin at hindi na niya kaya ang matitigas na pagkain. Kung makakagawa lang sana si ate ng maputing-maputi at malambot na glutinous rice ball, masusod na ito. Siguradong magugustuhan iyon ni Nani Chang. Ate, gusto kong kainin iyong puting bilog na ginagawa mo noon. Puting bilog? Iyong malambot kainin na may palaman na bean paste sa loob. Matagal na akong hindi nakakakain iyon. Ano ka ba? Hindi ba daifuku o mochi ang tinutukoy mo? Isang probinsya ng babae. Sino ba siya sa akala niya? May lakas pa siyang magmayabang sa harapan ko? Iniisip lang ni Kuya Huay ang kaniyang kabutihang loob dahil niligtas siya nito. Kapag nabayaran na ang utang na loob na iyan, tingnan natin kung gaano pa siya magtatagal sa mansyon ng Hu. Bini-bini?
Huwag na po kayong magalit. Napakababa nga po ng asal ni Shen. Kanina, sa may pintuan, halatang sinadya niyang galitin kayo. Hemp, magaling nga siyang magpanggap. Isang babaeng taga-nayon, akalain mong kaya niya akong laro-laruin? Binibini, anong gagawin natin? Hemp, magkababata kami ni Kuya Huay. Ako ang mas nakakakilala sa kaniya. Patawag nga si Kuyer. Isang mangmang at walang pinag-aralang taga-nayon. Hayaang magsaya siya ng ilang araw. Pagdating ng oras, hindi niya alam kung paano siya matatapos. Ano itong dala mo? Ito po ay Shremaniang malambot at matamis. Natutunaw agad sa bibig. Nani, tikman niyo po. Para sa inyo po talaga ito. Hindi nga masama ang lasa. Mas masarap ito kaysa sa gawa ng nasa kusina na marunong lang gumawa ng matitigas na tinapay. Tama po kayo, Nani. Madalas nang gagawa ang kiyang-kiyan nito para sa inyo. Sabihan niyo lang po ako kapag gusto niyo ulit kumain. Talaga namang napakamaalalahanin mong bata. Sino iyan? Ako lang ito. Ginoo, ano ba talaga ang sasabihin mo? Wala lang yon. Kalimutan mo na. Siya ay isang ganap na lalaki. Tapos hating gabi na, pumunta sa tapat ng pinto ng kwarto ng isang babae habang namumula pa ang kaniyang mukha. Hindi kaya. Hay nako, ang kulit mo po, mahal na Duke. Hating gabi na po at natutulog pa si Yuan sa loob ng silid. Sa totoo lang, hindi naman bawal. Mag-asawa naman na tayo. Kaya lang, pwede bang dahan-dahan lang? Ano bang sinasabi mo? Hindi mo ba gusto ng... Gusto kong kumain ng snow mochi. Ano? Sabi sa kusina ay wala na raw. Naubos na lahat ni Nani Chang. Ako, iniisip ko lang na ayos naman ang galing mo sa pagluluto. Kaya bibigyan lang kita ng pagkakataon. Patay na. Kahit anong gusto ni Shen Qiangqian, huwag naman sana pati lalaki. Nakakahiya tuloy. Huwag mong isipin na dahil naging madamang markis ka na, ay makakaakyat ka na sa mataas na posisyon. Hindi uubra sa akin ang ganyang galawan. Bago lang si sister-in-law dito sa Marquis Mansion at walang maasahang tao na magsisilbi sa kanya, paano siya magtatagal? Ang dalawang katulong na ito, sina Kuyer at Honger ang pinakamagaling sa mansyon. Ipapadala ko sila para utusan ni sister-in-law. Noong nakaraang buhay, ang kuyer na ito ay tauhan ni Chen Wanqing. Pinagbintangan niya ang ate na nagnakaw, kaya naparusahang lumuhod sa dambana ang ate. Oh, nagpadala ka pala ng espiya sa akin. Sanay na ako sa simpleng buhay, hindi ako sanay na maraming nagsisilbi sa akin. Iwan mo na lang dito si Honger, isama mo na lang pabalik si Kuya Kusin. Sister-in-law, tinanggihan mo ba ang mga taong pinili ko para sa iyo? Hindi naman po. Balita ko kasi, kulang ng tauhan sa panig ni Nani Chang dahil napakatalino ni Kuyer. Mas mabuting magsilbi na lang siya sa nakatatandang katulong. Kung hindi ito tatanggapin ni sister-in-law, ibig sabihin ay minamaliit niya si Wanqing. Sige, salamat na lang, cousin. Magpahinga ka na ng mabuti, sister-in-law. Babalik na lang uli si Wanqing sa ibang araw. Ang babantot naman ng mga pangalan ninyo. Simula ngayon, ang Kuyer ay tatawaging Este, at ang Honger ay magiging louder na. Dahil sumusunod na kayo sa akin, mula ulo hanggang paa, ay dapat maging sosyal na kayo. Kompleto na si Estee Lauder. Ang babaeng iyon na dating magkakarne, akala niya siguro ay nung nakapasok na siya sa Marquis Mansion, ay magiging kampante na siyang madam. Galit na galit ang mahal na hari sa mga taong traidor. Ang mga gamit sa kwarto ni Shen Qiangqian, pumili ka ng ilan sa pinakamamahal, alam mo na ang dapat mong gawin. Hindi mawawala ang pabuya mo kapag natapos ang utos. Sige na. Masusunod po. Shen Qiangqian, ang mga batas ng Marquis Mansion ay itatatak ko ng husto sa isipan mo. Ngayong nakabalik na po kayo ng kabisera ng ligtas, isang biyaya po ito mula sa langit. Pinununo ko po kayo ng alak, aking Panginoon. Sa pagpunta ni na Kuya Huay sa malayo, tiyak na dumanas kayo ng hirap. Sa tuwing naaalala ni na Wanqing, ay hindi ako makatulog sa gabi. Dapat bawiin ni na cousin ang tulog nyo, dahil ang mga babaeng madalas magpuyat ay mabilis tumanda. Qingping, may balita na ba galing kina Jiang Zhao? Sa inyo po, wala pang makitang kahit ano sa labas. Ngunit ang balita mula sa mga taong itinalaga ko, tila may mali sa mga talaan ng pera. Siya nga pala, sister-in-law, may naisa nang itanong ang Wanqing sa inyo. Narito na siya. Isang klasikong eksena ng paninirang puri. Huwag ka lang basta kumain ng karne riyan. Nang inspeksyonin ko ang mga kagamitan sa loob ng bahay kanina, nadiskubre ko na ang ilang alahas sa bakuran ni na sister-in-law ay nawawala. Bagaman hindi naman sila ganoon kamahal, pag-aari pa rin iyon ng pamilya ng Marquis. Diyos ko po,
Ate, masyadong seryoso ang eksenang ginagawa mo. Hayaan niyo muna akong ubusin itong kinakain ko. Anong ibig ninyong sabihin, cousin? Esti, magsalita ka. Sa inyo po, gamit ang sarili kong mga mata ay nakita ko po. Ang madam, sa kanyang silid ang mga alahas po ay palihim na inilalabas para ibenta. Sabi po ng madam, sayang lang kung hindi ko kunin ang gamit ng pamilyang ito. Hindi naman daw po ito papansinin ninyo. Siya ay isang taga-probinsya lamang. Totoo ba ang sinasabi niya? Siyempre po, hindi iyon totoo. Ni hindi ko alam kung nasaan ang mga gamit na iyon. Kuya Huay, bakit hindi po natin ipasuyod ang silid ni na sister-in-law? Kung walang nawawala doon, ito ay para na rin malinis ang pangalan ni na sister-in-law. Suyurin ang bahay. Saan pupunta ang yuan? Sa inyo po, nawawala nga po ang mga alahas sa bakuran ng madam. Sister-in-law, alam ni na One King na dahil laking probinsya ka, ay maaring naging gahaman ka ng pansamantala. Kung kulang ka sa pera, magsabi ka lang po sa One King. Bakit kailangan pang gawin ang ganitong bagay? Diyos ko po, kayong mga taga-kabisera, mayroon ba kayong sakit na palaging mapaghinala? Sa bakuran mo nawala ang mga gamit. Kanino ako dapat maniwala? Patay na, hindi ito ang dapat mangyari. Ayon sa mga kwentong nalilipat ng mundo, hindi ba dapat ay lilitaw na lang bigla ang ebidensya at bibigyan sila ng leksyon? Nasaan na ang swerte ko? Kuya Huay, tungkol ito sa dangal ng pamilya, hindi ito dapat baliwalain. Para sa One King, Ano kamo para sa'yo? Napakaganda sana ng salo-salo. Ano bang ingay itong nangyayari? Tingnan mo nga naman. Ang ganitong uri ng panloloko ay sanay na akong makita sa palasyo. Gusto nyo ba talagang manira? Dumaan na ba kayo sa akin? Sabi ni Kiang Kian na hindi siya karapat-dapat sa mga magagandang bagay ng mansyon. Kaya ibinigay niya na lang po ang lahat sa akin bilang paggalang. Ngayon, magpaliwanag ka. Kailan ka pa niya inutusang ibenta ang mga ito ng palihim? ang batang si Este ay tila tapat kung titingnan. Sino ang mag-aakala na may ganito pala siyang masamang balak? Anong klase ng panloloko na ba ang hindi ko nakita? Miss Chen, dahil sa koneksyon ng mga ninuno mo, umaasta kang parang amo rito kahit saan. Tatanungin kita, sa tingin mo ba ay anong klase kang amo? Ang Marquis lamang, itong si Ding Yuan Marquis Mansion, ang nag-iisa at tunay na Panginoon dito. Lagi kang sumisiksik sa harap ng Marquis, baka naman ang pakay mo lang ay manghingi ng pera. Nani, ang mga sinasabi niyo po ay nakakaapi para kay One King. Karaniwan, umaasta kang parang ang namumunong asawa sa pamamahay na ito. Masyado mong pinapahalagahan ang sarili mo. Ah? Naku po, si Nani Chang talaga ang nagsasabi ng nasa loob ko. Sinasabi ko na ang totoo rito ngayon. Isang gaya lamang ni Qian Chen, na magalang at matapat na bata, ang karapat-dapat na maging asawa ng Marquis. Kuya Huay, mag-aayos na po si One King ng gamit para umalis, at hindi na kailanman babalik. Tama na. Tungkol sa nangyari ngayong gabi, si Este ay paparusahan ng 20 palo at itataboy paalis ng mansyon. Ang pinsan ay bawal lumabas ng 3 araw. Lahat kayo ay magsiuwi na. Yuan, paano mo naisip ngayong araw na puntahan si Nani Chang? Hehe, nakita kong umaasta ng kahinahinala si Este. Pakiramdam ko ay may hindi tama. At tama nga ako, nakita ko sa kwarto niya ang mga alahas. Buti na lang at nagtiwala sa akin si Nani Chang. Sa totoo lang, ang Marquis ay hindi naman talaga walang malasakit kay ate. Kung makukuha lang sana ni ate ang puso ng Marquis, ay mas mabuti. Upang makuha ang puso ng isang lalaki, dapat munang makuha ang kanyang tiyan. Yuan, sa mga panahong kasama mo ang Marquis, alam mo ba kung ano ang gusto niya? Halimbawa, May isang pagkakataon noon, nagpadala ang kusina sa Marquis ng isang mangkok ng tsaang may asukal at naubos niya agad iyon. tama. Bakit ngayon ko lang naisip na walang lalaki ang makakatanggi sa matamis na milk tea? Kapag nainom na ito ng Marquis, siguradong masusunod niya na ako. Hehe, para gantimpalaan ang ating si Yuan sa magaling na ginawa mo ngayon. Bukas ay si ate ang gagawa ng milk tea para sa iyo. Milk tea? Black tea na may gatas. Sariling gawa ng mga ninuno. Marquis, humanda ka ng mapaibig sa modernong milk tea. Ate, ang bango nito. Siyempre naman, ito ang sekretong recipe ni Wang Bachaji. Ha? Anong pagong? Matagal ko na pong hinahangaan si Marquis. Handa po akong magpakasal sa kanya, kahit bilang pangalawang asawa lang po. Ganun na lang siya itinapon ng basta-basta. Yuan, binigo ka ni ate, hindi ko na ibigay ang milk tea. Ang kamandag ko bilang isang mamamatay baboy ay hindi pala epektibo kahit sa pagbibigay lang ng milk tea. Bakit ate? Hindi mo lang nakita. May isang katulong na lumapit kay Marquis at agad siyang nag-utos sa mga guwardiya na itapon ito palabas. Blaag, sa tingin mo ba ay mangangahas pa akong lumapit? Ate, maghintay ka lang. Pupunta lang ako sa banyo. Hi, siya si Marquez Ding Yuan,
At ako naman ay tagakatay lang ng baboy. Siguradong pinagtatawanan niya ako ng patago. Ate, nariyan na si Marquis. General Marquis, Ano ito? may milk tea. Ibibigay ko sana ito sa inyo. Kaya lang, Katamtaman lang ang lasa? Meron pa ba? lalaking mapagpanggap. Ang galing mong magkunwari. Marquis, sabi ni Miss Chen, meron daw siyang bago at magandang painting. Inaanyayahan po kayong tingnan ito. Marquis, may kayamanan din ang aking ate na ipapakita sa inyo. Oh. Anong bagay iyon? Oo, meron. May ipapakita ako kay Marquis. Hehehe. Anong ipapakita ng aking may bahay sa akin? Shen Yuan, ipinahamak mo ako. Tagakatay lang ako ng baboy. Saan naman ako kukuha ng kayamanan? Heto na po. Ang swerteng naipon ko para sa buhay na ito, pati na sa nakaraang 8 buhay ko, ay tila naubos na yata ngayon. Para kanino mo isusuot ang mga damit na iyan? Lagot talaga ako. Sandali lang, ako ang pinakasalan niyang asawa ng marangal. Bakit ba ako kinakabahan? Hehe. Nakapirma na ang marriage certificate. Isa akong babae mula sa 21 siglo. Bakit kailangan ko pang mahiya? Masyadong malaki ang bamboo garden, kaya nalulungkot ako kung mag-isa lang akong titira rito. Naglalambing ba siya? Siguradong naglalambing ang isang ito. Oo nga pala, itabi mo yung suot mo kagabi. Ate, gising ka na ba? Sabi ni Nani Chang ay lilipat na tayo ngayong araw. Shen Yuan, lumabas ka nga. Mula sa tindera ng karne hanggang sa maging madam ng mansyon, para bang hinahayaan ako ng tadhana na maranasan ng isang magandang buhay pagkatapos ng kasal. Ilagay niyo ang flower vase na iyon sa silangang bahagi. Ilipat na rin dito ang mga damit ng mahal na prinsipe. Hay, kinuha na ng lalaking iyon ng ate ko. Ate, Anong ginagawa mo rito? Tulungan mo si Nani Chang sa paglipat ng mga gamit. Lilipat siya sa main house. Hindi ako makapaniwalang nakalipat na siya sa main house. Bini-bini, nasaktan po ba ang iyong kamay? Lahat ng pinaghirapan ko, siya lang ang nakinabang. Napakahirap ibinigay ang lokasyon ni Kuya Huay kay Governor Jiang Zhao. Nais ko sanang iligtas siya para maging karapat-dapat akong mapakasalan sa palasyo ng Marquis. Isang hakbang na lang, ang taong iyon na kumakatay ng baboy. Hindi makapaniwalang kinuha lang siya nito sa gilid ng ilog. Ihanda ang tinta. Susulat ako kina ama at ina. Gagawa ako ng isang pagdiriwang ng kaarawan. At ang lahat ng mga kilalang dalaga sa buong Kapitolyo ay aanyayahan ko. Titingnan ko lang, sa harap ng lahat ng mga dalagang iyon, kung ang posisyon niya bilang asawa ng Marquis ay mananatili pa ring matatag. Ang laki at ganda naman ng mansyong ito. Ate, dito na ba tayo titira? Sa nakaraang buhay, ikinulong si ate sa pinakamalayong kwarto at ang babaeng iyon, sadya niyang ginawa sa mismong handaan sa harap ng napakaraming tao. Nahiyain si ate dahil galing lang ito sa probinsya. Pagdiriwang ng kaarawan? Nakababatang kapatid, parang masyadong marami ang impormasyong sinasabi mo. Tatanungin ka ni Ate Yuan. Sa tingin mo, ano kaya ang susunod na gagawin ni Chen Wanqing? Ako, paano ko naman malalaman iyon? Madam, ito po ay ipinadala ni Miss Chen. Nag-usisa po ako. Karamihan sa mga kilalang dalaga sa lungsod ay nakatanggap ng paanyaya, maging ang anak ni Duke of Ying na si Zhao Mingzhu ay kasama rin doon. Mukhang malaking kaganapan ito. Isang patibong. Ang bilis talagang gumawa ng gulo ng babaeng iyon, daig pa ang garbo ng isang sikat na red carpet. Ate, noong nakaraang buhay ay dito sa handaang ito ka napahamak at tuluyang nasira ang iyong dangal. Louder, ihanda mo ang aking isusuot, iyong pinakamaganda. Wanqing, minsan mo lang ako yayain na lumabas, may problema ba? Ate Mingzhu, hindi na talaga alam ni Wanqing ang dapat niyang gawin, kaya ikaw lang ang malalapitan ko. Bakit? Sinong umaapi sa iyo? Ang babaeng pinakasalan ni Kuya Huay, dating tagakatay lang ng baboy, pero ang lakas ng loob na gamitin ang utang na loob para pilitin si Kuya Huay na gawin siyang legal na asawa. Totoo ba ang narinig ko? Mula nang pumasok siya, lagi na lang niya akong pinag-iinitan. Ate Myu, ako bilang si Wanqing sa loob ng mansyon, ay hindi ko na talaga kayang manatili doon.
Isang tagakatay lang ng baboy? Ang lakas ng loob na apihin ka? Akala ba niya ay wala ng hustisya rito sa lungsod? Ate Mingju, huwag kang magalit. Hinanap kita ngayong araw. Dahil punong-puno lang ang loob ko at gusto ko lang ng makakausap. Madam, si B. Zhao po ay kilalang napakadirektang tao sa buong lungsod. Hindi niya pinalalampas ang kahit anong kamalian. Kapag naniwala siya sa mga sinabi ni Miss Chen, paniguradong sa birthday party ay magkakagulo. Bakit tayo matatakot? Haharapin natin ang kahit ano. At gagawan natin ng paraan ang bawat problema. Sa nakaraang buhay ni Zhao Mingzu, siya lang ang tanging tao na hindi nakiuso sa pambubuska. Kung magagawa lang ni ate na ipakita sa kanya ang totoong anyo ni Chen Wanqing, ay mas mabuti. Ang ganyang uri ng tao ang pinakaayaw na ginagamit siya ng iba. May solusyon tayo riyan. Louder, yung ipinahanda ko sa iyo ng mga damit. Madam pa, paanong nangyari ito? Maayos pa po ito noong tiningnan ko kahapon. Ang taktikang ito sa Tiny Times na ginamit ni Nanxiang laban kay Guli, hindi man lang iniba ang estilo ng pang-aapi. Gusto mo ng maduming laro, ha? Salamat na lang sa hindi mabilang na fashion vloggers na napanood ko. Hindi ba't ang mga tanyag na babae sa lungsod ay parang mga walang malay sa labas ng mundo? Ipakikita ko sa kanila kung ano ang tinatawag na high-end fashion. Madam, maghahanap na po ako agad ng iba. Wag na. Sapat na ang isang ito. Louder, kumuha ka ng gunting, karayom, at sinulid. At kumuha ka rin ng 2 tela na katulad ang kulay. Madam, ano po ang gagawin niyo? Tuturuan ng inyong madam ang inyong lahat ngayon. Kapag may determinasyon, kahit saan ay pwedeng maging Victoria's Secret show. Balita ko, yung asawa ng Marquis ay isang tindera lang ng karne dati. Mababa nga ang pinagmulan ni sister-in-law, pero nailigtas naman niya ang buhay ni Kuya Huat. Ano namang nakakaabilid sa paniningil ng utang na loob? Huwag naman ganyan. Galing si sister-in-law sa probinsya, kaya normal lang na hindi niya alam ang patakaran dito sa syudad. Kaya lang sige na, huwag na natin pag-usapan. Kaya lang ano? Sabihin mo na. Hay, kaya lang nitong mga nakaraang araw, yung mga tela ng damit na binigay ko, hindi man lang tinignan ni sister-in-law at isinantabi lang niya agad. Siguro ay hindi niya nagustuhan ang mga napili ko. Ang isang tindera lang ng karne ay marunong nang mamili? Baka nga kahit magagarang tela ay hindi pa siya nakakakita. Huwag kayong magsalita ng ganyan. Mataas lang talaga ang panlasa ni sister-in-law. Isang taga-probinsya, nakatira lang sa mansyon ng Marquis, ay akala mo na kung sinong alta? Mga binibini ng syudad, welcome sa aking fashion show. Bakit parang maganda ang suot niyang damit? Mukhang kakaiba ang damit ng asawa ng Marquis. Dati pa siyang may sariling diskarte. Sister-in-law, sa wakas ay nandito ka na. At heto na, umaarte na siya. Ate, sa galing mong umarte. Kahit extra ay hindi ka matatanggap. Sister-in-law, bakit mo ako tinulak? Ikaw ba yung tindera ng karne? Ate Mingju, hayaan na natin. Hindi naman sinasadya ni sister-in-law. Kusin, sinasabi mong tinulak kita. Anong kamay ang ginamit ko? Sa kanang kamay. Bakit sa kaliwa ko ka natumba? Kung gagamitin ko ang aking kanang kamay sa pagtulak, dapat ay sa kanan mo rin ikaw babagsak. Maliban na lang kung gawa sa papel si Cousin na matumba agad sa ihip ng hangin. Ito ang sarili kong gawang fruit tea, ang full cup peach, smashed orange, at ang blueberry fruit tea. Tikman nyo itong lahat. Ang bango. Kumpara sa sour plum soup na gawa ng kusinero namin, ay mas masarap ito ng 100 beses. Shen Kian, ibebenta mo ba ang recipe ng fruit tea na ito? Magbabayad ako ng $10. Magbabayad ako ng $20. Salamat sa inyo, Mick Shui. Ang bawat milk tea na nainom ko sa nakaraang buhay ko ay talagang may halaga. Bawal madikit si Zhao Mingzu sa pollen, at ang bulaklak na osmanthus na iyon ay personal na inilagay ni Chen Wanqing sa buhok niya ngayong gabi. Sa nakaraang buhay, umaasa si Chen Wanqing sa pagbibigay agad ng gamot upang makuha ang buong loob ni Zhao Mingzu. Bibi, Zhao, nagkakapantal na ang braso mo, may nahawakan ka ba? Ano ito? Mint aloe cream ito. Maniwala ka sa akin, sa loob ng 3 araw ay mawawala ang pantal mo. May pantal na ba si Ate Mingju? May dala akong gamot dito? Huli na ang pagdating ni Cousin. Pero, paano nalaman ni Cousin na magkakaroon ng pantal si Beb? Zhao, at nakahanda na agad ang gamot. Shen Kian, paano mo nalaman na nagkaroon ako ng mga butlig dahil sa osmanthus na ito? Ang osmanthus na ito sa kwelyo ni Ading ay sobrang tapang ng amoy. Suot ito ni Ading sa loob ng halos buong araw, kaya natural lang na magkaroon siya ng mga butlig.
Ang osmantos na ito ay ikaw mismo ang naglagay sa akin kaninang umaga. Ate Mingzu, wala talaga akong alam. 10 taon tayong magkakilala sa Kapitolyo, pero nagawa mo pa rin gumamit ng ganitong maruming paraan laban sa akin. Diyos ko po, ate, ang samahan niyo ay tila pilit at plastic lang. Wala raw siyang alam. Miss Chen, ang iyong ina noon sa grupo ng mga kababaihan sa Kapitolyo ay kilalang kilala rin. Ngayon, sasabihin walang alam matapos bigyan si Binibining Pamilya Zhang ng sabaw na may mani. Bukas, sasabihin na namang walang alam pagkatapos lagyan si Binibining Pamilya Li ng bulaklak sa buhok. Iba ang nagdurusa habang siya ang nakakakuha ng lahat ng papuri. Paano napasa sa iyo ang ganyang gawain? Naku po, Ako si Zhao Mingzu, at pinakaayaw ko sa lahat ay ang ginagamit ako ng iba para sa pansariling interes. Chen Wanqing, gusto mo bang tumanaw ako ng malaking utang na loob sa iyo para lang tulungan kitang kalabanin si Shen Qiangqian? Pasensya na, pero maling tao ang kinalaban mo. Ikaw, anak ka lang ng isang tagakatay. Anong karapatan mo? Cousin, ang piging para sa iyong kaarawan ay dapat nang matapos. Sa harap ninyong lahat ngayong araw, ako, si Lu Huai, ay formal na naghahayag na si Shen Qiangqian ang aking pinakasalan ng legal at marangal, ang tanging nag-iisang senyora ng Dingyuan Marquis Mansion. Mula ngayon, kung sino man ang maglalakas loob na tawagin siyang babaeng magkakatay, ituturing itong pakikipag-away sa akin kay Lu Huai. Pinagtatanggol niya ako? Hindi. Pinoprotektahan lang niya ang dangal ng Marquis Mansion. Huwag kang asumera, Shen Qiangqian. Masyadong maluwag ang disiplina ng Chen Wanqing, palachismis, at laging gumagawa ng gulo. Mula ngayong araw, ipapadala siya sa templo ng pamilya sa labas ng kabisera at hindi siya maaaring bumalik ng walang utos ko. Kuya Huay, hindi mo ito maaaring gawin sa akin. Magkasama tayong lumaki mula pagkabata. Pinsan ng ina mo ang ina ko. Nangako ka sa tita ko na aalagaan mo ako. Nangako lamang ako sa aking ina. Nasisiguraduhin kong maayos ang buhay mo. Tahimik ang templo at hindi ka magkukulang sa pagkain o damit. Kuya Huay, Nagkamali ako ngayong araw. Ako na si Zhao Mingzu, nagamit ako ng ibang tao. Ikaw, Shen Qiangqian, simula ngayon, ay kaibigan na ni Zhao Mingzu. Kung magkaroon ka man ng problema rito sa kabisera, banggitin mo lang ang pangalan ko. Ading, bumisita ka palagi sa Marquis Mansion, sagot ko ang fruit tea. Sige, ha 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 ha. Ang anak ni Duke of Ying, nakuha ko rin. Hindi masama. Marquis, nakakuha ka ng isang pambihirang babae. Chen Qianqian, akala mo ba tapos na ito? Ako, si Chen Wanqing, ay nangangako. Hindi kita tatantanan habang buhay. Hoy, Yuan, sa susunod na taon ay kukuha ka na ng pagsusulit para maging mag-aaral? Kapag hindi mo pa rin kabisado ang mga librong ito, baka kahit pinto ng silid-aralan ay hindi mo na mahanap. ate, 800 beses ko na po iyang kinabisa. Hindi pa sapat ang 800 beses. Sa simula, ang tao ay likas na mabuti. Sa nakaraan kong buhay, ni hindi nakatapak sa totoong paaralan si Yuan. Sa buhay na ito, kailangang mapatapos ko siya at magkaroon ng parangal. Madam, nakaalis na po ang karwahe ni Miss Chen. Papunta na po sa templo sa labas ng lungsod. Mabuti kung ganoon. Ate, huwag po kayong magpapalambot ng puso. Siguradong babalik pa siya. Yuan, kinuha kita ng isang guro. Bukas ay ipapahatid kita kay Liu Qingping. Marquez, hindi niyo naman po siguro ako balak ilayo rito? Ang kakayahan ni ate mo sa pagkatay ng baboy ay hindi makakatulong sa pag-aaral mo. Lu Huai, sino ang sinasabi mong nagkakatay ng baboy? Yuan, pumasa ka sa pagsusulit para mainis siya ng husto. Opo, alam ko na. Marquez, tungkol sa kaso ni Zhang Haicheng na gobernador ng Jiangzhou, nadawit po rito ang 2 opisyal ng kagawaran ng pananalapi. Ang mga ebidensya po ay naibigay na sa Dali Temple. Ipagpatuloy ang pag-iimbestiga sa linyang iyan. Hindi lang hanggang sa kagawaran ng pananalapi ang abot nito. Opo, sir. Marquez, hindi ba't sinabi niyo noon na ang mga matatamis na inumin ay para lamang sa mga batang babae?
Liu Qingping, masyado ka bang bakante? Paumanhin po sir, naisip ko lang na ang tanyag na Marquess ng Dingyuan sa kasalukuyan ay napapaamo na ng isang baso ng milk tea mula sa kanyang asawa, baka walang maniwala kapag kumalat ito. Nagawa mong paamuhin ng isang taong singlamig ng yelo, Shen Qianqian, talagang magaling ka. Ano ito? Pulbos ng lason. Sa nakaraan kong buhay, may naglagay ng lason sa kwelyo ng damit ng Marquez. Matapos malason ang Marquez, ay tinambangan siya at halos wala na siya. Ang mga nangyayari nitong mga nakaraang araw sa Marquez Mansion ay siguradong hindi simple. Ate, may gustong tumapos sa Marquez. Alam ko na. Sinong naglaba ng mga damit na ito? Bilang sagot po sa inyo, madam, ako po iyon. Pero tagalaba lang po ako. Wala po akong alam. Simula sa araw na ito, magkakaroon ng bagong patakaran sa laundry room. May nakatalagang tao sa bawat labahin, 2 tao sa isang grupo, na magbabantayan sa isa't isa. Tungkol naman sa iyo, dahil unang beses mo palang itong ginawa, kakaltasan ko ang sahod mo ng kalahating buwan. Kung uulitin mo pa ito, palalayasin na kita at ipapasa sa iba. Salamat po, madam. Salamat po, madam. Madam, napakahusay niyo po kanina. Iyan ang tinatawag na Streamlined Management, SOP. Nakuha mo ba? Sa pagkakataong ito, gagamit ako ng ilang modernong paraan ng pagpapatakbo gamit ang mga sikreto ng kumpanya para ayusin ang negosyo ngayon. Madam, hindi ko po naiintindihan ang sinasabi niyo. Mabuti na lang at nasa lumang panahon ako. Hindi ko na kailangang magbayad ng mga severance pay. Chingher. Inay, napakahirap ng kalagayan ko. Si Kuya Huay, nababaliw na siya sa babaeng magkakarne na iyon. Inay, hindi ko ito matatanggap. Kailangang mapakasalan ko si Kuya Huay. Nandito ako para tulungan ka at protektahan. Tungkol sa pagpapakasal ni Lu Huay sa babaeng magkakarne, sumulat na ako para ipaalam ito sa iyong grandaunt na matriarch Lu ni Lu family. Ang grandaunt, hindi ba't palagi siyang nasa bundok para magdasal? Napakahalaga sa grandaunt mo ng antas sa lipunan. Kapag nalaman niya na nagpakasal si Lu Huay sa isang hamak na magkakarne, sa tingin mo ba anong gagawin niya? Ang matriarch Lu ay nasa daan na pabalik ng Kapitolyo, hindi na magtatagal ang saya ng magkakarneng iyon. Madam, may balita lang po akong natanggap. Pabalik na po ng mansyon si Matriarch Lu. Ilang taon ding nanatili si Matriarch Lu sa Sion Mountain para magdasal. Ang lahat ng gawain sa mansyon ay ipinaubaya niya kay Nani Chang. Ngayong bigla siyang nagpasyang bumalik, hindi ko alam kung para sa ano. Ang Matriarch Lu na lola ng Marquis. Hi. Ang akala ko may sariling bahay at kotse ang Marquis at wala na siyang mga magulang. Hindi ko inaasahan na mayroon pa palang matanda na masusunod sa lahat ng bagay. Si Matriarch Lu, sa nakaraang buhay, para protektahan si Chen Wanqing, marami siyang ginawang hindi maganda sa ate ko. Darating na ang totoong sakit sa ulo. Huwag kang mag-alala. Ako si Shen Qianqian. Noong nasa medical school pa ako sa nakaraang buhay, 3 taon akong pinagalitan ng professor ko. Sanay na ako. Sa pagharap sa mga mahihirap kausap na matatanda. Madam, may nalaman po ako. Ano na naman iyon? Ang Matriarch Lu nitong mga nakaraang taon, ang sabi po ay nagdadasal sa bundok. Pero sa totoo lang po ay naghahanap ng manggagamot kung saan-saan. Sabi po ay hindi mabuti ang pakiramdam niya. Sobrang sakit daw kaya kahit ang pag-upo ay hindi niya magawa. Mami na raw manggagamot ang tumingin pero wala silang nagawa. Lalo na po sa maselan niyang bahagi, hindi na siya makaupo ng maayos. Sa edad ng matandang ginang, malaking posibilidad na almuranas at hirap sa pagdumi iyan. Naiintindihan ko. Ha? Louder, tulungan mo akong maghanap ng ilang gamit. Madam, para saan po ang mga iyan? Para gamutin ang Matriarch Lunyo doon sa maselan niyang karamdaman. Ang mga pangunahing sangkap ng pamahid sa almuranas ay misk, bezoar, at camphor. Ibababad sa alak bago gagawing pamahid. Posible ito sa teorya. Ang alkohol ay sumisingaw kapag pinainit, kaya kailangang kontrolado ang temperatura. Sandali, ang konsentrasyong ito. May sunog sa maliit na botika. Pamahid ba sa almuranas ang ginagawa ko o gumagawa ako ng bomba? Ang Matriarch Lu ay nagbalik na sa mansyon. Bakit hindi ko nakikita ang Madamang Marquis? Sagot para sa Matriarch Lu, ang Madam ay nasa maliit na botika po. Qianqian ay narito para magbigay pugay sa lola. Nais ko po ang inyong kaligtasan.
Ilang taon lang akong nawala sa mansyon at ang may bahay ng Marquis Mansion ay ganito na ang itsura? Lagot, mukha na talaga akong asong poodle. Paglalakbay sa nakaraan. Nagpasabog. Ako sa sinaunang panahon? Sino ang sumulat ng script na ito? Lumabas ka para parusahan kita. Huwag na po kayong magalit, Grandaunt. Baka naman po si Ate Madam ay may ginagawa lang na mahalagang bagay, kaya naman pansamantalang nawala siya sa wisyo. Sa wisyo? Reputasyon ito ng ating mansyon. Lola, alam ko pong napagod kayo sa biyahe. Pasensya na po at nahuli ako sa pagsalubong. Lola, si Kiangkian po. Mahilig lang talaga siyang gumawa ng kung ano-anong kakaibang mga bagay. Alam niya naman po ang limitasyon niya. Huminahon na po kayo, Matriarch Lu. Kahit medyo malikot ang isip ni Madam, may maayos naman siyang sistema sa pagtatrabaho. Tungkol naman po sa nangyari ngayon, tingin ko, ay dahil mayroon talaga siyang mahalagang bagay na pinag-aaralan. Pagkatapos ng lahat, nagtatrabaho naman talaga siya. Sige na, hindi naman ako ang tipo ng taong hindi nakakaintindi sa sitwasyon. Dahil nakiusap na ang iyong asawa at ang yaya para sa iyo. Lola, totoo pong mayroon akong pinag-aaralan na napakahalagang bagay. Tinatawag ko itong alkohol. Alcohol? Ang alkohol ay nakakatulong para alisin ang anumang impeksyon sa sugat. Kaso hindi pa ako masyadong sanay, kaya hindi ko kontrolado ang init. Lola, kung talagang maganda ang bisa nito, magiging malaking tulong ito para sa bansa natin. Naniniwala akong dapat natin itong iulat sa mahal na hari. Kung ganoon, maghihintay ako at titingnan ko. Nani Chang, tulungan mo muna akong magpahinga. Pagod na ako sa haba ng biyahe. Opo, Matriarch Lu. Dahan-dahan lang po. Yung itsura ni Madam, mabuting ayusin mo na agad iyan. Pagbati po sa inyo, Madam. Mukhang makaluma ang ayos ng buhok niyo, Madam. Mukhang napakaganda ng pagkakagawa nito. Kung wala kang magawa, Ginoong Liu, mabuti pang tulungan mo ako sa Ministeryo ng Paggawa. Tingnan mo kung magagawa ba ang drawing na ito. Nakikiusap ako sa iyo, kaibigan. Sa nauna kong buhay, hindi magtatagal ay babalik na si Pamilyang Chen sa lungsod at doon siya magtatrabaho sa ministeryo. Itong alkohol ni ate, ay wag na wag mong hahayaan na pakialaman ni Pamilyang Chen. Pamilyang Chen? Ang bagay na ito ay tungkol sa kaligtasan ng mga tao. Hindi ito pwedeng mapunta sa kamay nila. Napakabagal. Ang pagsisilbi ng tsaa ay tungkol sa pagiging mahinahon at hindi nagmamadali. Ulitin mo. Napakalaki ng mga hakbang mo, ang isang disenteng binibini ay hindi dapat yumayanig ang saya. Ulitin mo. Malamig na ang tsaa. Papalitan na po ito ni Kiangkian. Hi! Kung hindi lang dahil sa mag-inang Pamilyang Chen na umaasa sa pagiging kamag-anak at madalas na nanunulot, hindi magiging ganito kalupit si Matriarch Lu, ate. Grandaunt, natatandaan po ni Wanqing na paborito niyo ang osmanthus cake. Balang araw ay personal itong lulutuin ni Wanqing para ihatid sa inyo. Mabuti naman at naalala mo. Tumayo ka doon. Bilang asawa ng Marquis, dapat marangal ang iyong pagkakatayo. Ang boring naman, nakatayo ako sa sinaunang panahon habang nakatingin sa Beijing. Napakalawak ng tanawin, payapa ang buong bansa. Sige na, hanggang dito na muna ngayon. Magpapatuloy tayo bukas. Opo, magpahinga po kayong mabuti, Lola. Ang mga binti ko. Sabi po ni Matriarch Lu, nadumihan daw ng tsaa ang palda niyo, hindi ito kagalang-galang, kaya pinapaluhod kayo sa dambana ng mga ninuno bilang parusa. Ang mga ninuno ng Lu family, nakikiusap po ako sa inyong lahat, magparamdam po kayo sa panaginip ni Lola para hindi niya na ako masyadong pahirapan. Sa susunod, susunog ako ng mga kotseng BMW at malalaking villa para sa inyo. Hindi po kayo pwedeng pumunta doon, Lord Marquis. Nani, wala naman siyang ginawang mali. Bakit kailangan niyang lumuhod sa dambana? Ang ugali po ni Matriarch Lu ay mas alam niyo kaysa sa akin. Kung talagang nag-aalala kayo para sa inyong asawa, magtiis muna kayo ngayong gabi.
Narito na ang kautusan ng emperador. Ang mag-asawang Marquez Ding Yuan. Tanggapin ang kautusan. Pumunta ka na agad sa palasyo para makita ang hari. Ito ang utos. Pupunta sa palasyo? Ngayon na? Huwag kang matakot, sasamahan kita. Ito ba ang sinasabi mo na ang alkohol ay kayang puksain ang mikrobyo sa sugat? Mahal na hari, ang impeksyon sa sugat ay dahil sa pagpasok ng mga mikrobyo sa katawan. Ang gamit na ito ay kayang pumatay sa halos lahat ng dumi. Na malaking tulong para hindi na lumala ang pinsala. Ito ang magiging sandata ko. Mahal na hari, ipinapakiusap ko po na subukan natin ito ngayon. Mahal na hari, gamit ang alkohol sa paggamot, totoo nga na wala na ang nakagawi ang pamumula at lagnat. Magaling. Talagang may kakaibang bisa ang bagay na ito. Ipaalam kay Madam Ding Yuan Ho Shen dahil sa kontribusyon sa paggawa ng alkohol ay ipinagkakaloob sa kaniya ang titulong unang klaseng ginang. Sa paggawa naman ng alkohol, inaubaya ko ito sa mag-asawang Marquez Ding Yuan upang pangunahan. Kagawaran ng paggawa ay dapat ibigay ang buong suporta at hindi dapat ito mabigo. Maraming salamat po sa inyong kabutihan, mahal na hari. Sa nakaraang buhay ko, kumuha ako ng lisensya bilang doktor. Sa buhay na ito, titulo naman ang nakuha ko. Paniguradong maguguluhan ang mga HR sa resume na ito sa modernong panahon. Nani Chang. Nandito po ako. Pumunta ka sa dambana at kunin mo ang mga sapin. Titulo? Nagkaroon ng ganoong karangalan ang babaeng iyon. Ginang na nga ang kapatid ko. Ngunit si pamilyang Chen ay hindi papayag na matapos ito ng ganito lang. Singer, ngayon na talaga ako bilang pangalawang ministro ng gawaing bayan. Ito ay isang napakagandang pagkakataon. Puntahan mo si Matriarch Lu. Paunahin mo siya sa atin para tayong humawak sa produksyon ng alkohol. Huwag po kayong mag-alala, Ama. Laging nakikinig sa akin si Grandont. Tandaan mo, ang proyektong ito ng alkohol ay dapat makuha ng pamilyang Chen. Pagdating ng oras, kahit sino pa ang gusto mong pakasalan, ay magiging madali na lang. Grandont, sabi po ng aking ama, kung ang kagawaran po ng gawaing bayan ang mamamahala sa paggawa ng alkohol, ito ay tama at legal, at makakatulong pa po sa pagbabawas ng problema ni Marquis Mansion. Grandont, buo po ang katapatan ni ama. Pakiusap po, kausapin niyo si sister-in-law para hayaan ang pamilyang Chen na makatulong din. Grandont, ako si Wan Qing ay pinalaki niyo ng may pagmamahal. Ngayong sa wakas ay nakabalik na ang ama sa kabisera. Kung hindi niyo po tutulungan si Wan Qing, hindi ko na po talaga alam ang gagawin. Tumayo ka na riyan. Pag-iisipan ko ito. Madam, heto po ang mga drawing. Batay sa disenyo ni Madam, ay nagawa na ng mga karpintero ang prototype. Pakitingnan po, Madam. Iwan mo na lang dyan. Salamat, kaibigan. Madam, para saan po ang iginuhit nyo? Ang tawag dyan ay flowchart. Mula sa materyales hanggang sa pagbote, kailangang sundin ang tamang proseso. Basta, napakahalaga niyan. Ang mga sinasabi ni Madam ay madalas hindi maintindihan ni Qingping. Tama lang na hindi mo maintindihan. Dahil kung naintindihan mo, paghihinalaan kong nanggaling ka rin sa panahon ko. Anong nanggaling saan? Madam, ang mga tauhan ni Matriarch Lu ay dumating na sa bakuran. Pinapatawag po kayo roon dahil mayroon daw mahalagang pag-uusapan. Magsasalita si Matriarch Lu para sa panig ng pamilyang Chen, kaya dapat mag-ingat ka, ate. Tungkol sa usapin ng alkohol, huwag ka talagang bibigay. Tara, dalhin natin ang mga regalo at tingnan natin kung ano ang iuutos sa atin ni Matriarch Lu. Aray, aray, aray. Hindi siya mapakali. At mukhang sobrang sakit ng tiyan niya. Kung hindi almoranas na may kasamang constipation ito. Ano pa? Sa ekspresyon na iyan ng matanda, sobrang dami ko nang nakitang ganyan sa proctology clinic noong nakaraang buhay ko. Shen, ang Uncle Chen mo ay nagtatrabaho sa Ministry ng Paggawa. Kung ang paggawa ng alkohol ay ibibigay sa pamamahala ng nasabing ministry, magiging maayos at tama ang lahat at matutulungan ka pa nito sa iyong problema. Lola, wag niyo na po munang isipin ang pamilyang Chen, tutulungan ko po muna kayong resolbahin ang problema niyo sa likod. Lapastangan, anong harap at likod ang pinagsasabi mo? Wala kang galang. Lola, itong sakit niyo po, matagal na po ito, di ba? Hindi kayo makaupo ng maayos at mahirap din kapag matagal na nakatayo, lalo na kapag gumagamit kayo ng banyo, mas lalong hindi komportable. Isa kang batang may bahay. Paano mo nalaman ang mga ito? Mula po ito sa minanang kaalaman sa medisina ng pamilya ko na nagpapagaling sa lahat ng uri ng karamdaman. Tungkol naman sa nasa likod, bakit hindi ito subukan ni Lola? Kung
Mukhang talagang mapapagaling ni ate ang sakit niya. Tiyak na poprotektahan siya ng matanda. Napakatalino talaga ni ate. Madam, sabi po ng matanda ay gumaan na ang pakiramdam niya. Sa loob ng maraming taon, ngayon lang siya muling naging ganito kaginhawa. Mukhang mahusay nga ang gamot mo. Iyan po ay mula sa aking pamilyang Shen, isang minanang na Shen Yinglong na pamahid at may kasama rin itong ehersisyo. Gawin niyo lang po ito tuwing umaga at gabi at malaki ang igaganda ng inyong pakiramdam. Ehersisyo? Madali lang po. Higpitan lang ang mga kalamnan. Parang kapag nagpipigil po kayo na pumunta sa banyo, tapos ay i-relax. Hali po lola, sabayan niyo po ako. Kalokohan. Sa tanda kong ito, gagawin ko ang ganyang malaswang kilos? Lola, sige na po, dalikitin na po kayo. Subukan niyo lang po. Ganito ba? Opo, higpitan niyo po, panatilihin ang posisyon at i-relax. Isa pa pong beses. Madam, ang tungkol dito, kailangang maibalita agad ito kay Miss Chen. Lola, pakirelax po ng iyong braso, sumunod ka lang sa bigat ko. Tama, ganyan nga po. Ikaw na bata ka. Bakit napakarami mong nalalaman? Lola, ang sikreto sa exercise na ito ay disiplina. Isipin nyo, kapag nag-ehersisyo, dadaloy ng maayos ang dugo. Sa pinanggalingan ko, tinatawag itong rehabilitation training. Sa inyo, sa nayon ng anping? Opo. Sa nayon ng anping lahat ng matatanda sa baryo namin ay ginagawa ito. Kahit 80 taong gulang na ay kaya pang habulin ang kanilang mga apo sa buong baryo. Tinuturuan ni ate si Matriarch Lu na mag-exercise, pero mukhang nag-aaway sila. Shen Qiangqian, anong ginagawa mo kay Grandont? Grandont, ayos lang po ba kayo? Huli na ang pagdating ni Wan Qing, pasensya na po kung nagulat kayo. Shen Qiangqian, naglakas loob ka bang pagbayarin si Matriarch Lu? Anong pagbayarin? Tinuturuan ko si Lola na mag-ehersisyo. Ganyan ba ang ginagawa nyo sa bahay nyo? Ehersisyo? Nakita ko ng malinaw. Mula sa likuran ay sinasaktan mo ang braso ni Grandont. Matanda na si Grandont, paano niya kakayanin ang ganitong pagpapahirap? Kusin, ang malabong paningin ay sakit. Dapat itong gamutin. Nasa likod ako ni Lola para suportahan ang braso niya. Iyon ba ang tawag mo sa pananakit? Ikaw. Kusin, sadyang malabo lang ba ang paningin mo o masyado lang malawak ang iyong imahinasyon? Kapag ang imahinasyon ay nagamit sa maling paraan, tinatawag na iyong paranoid delusion. Mismong mga mata ni Wan Qing ang nakakita na mula sa likuran mo ay hino-hostage ang kanyang braso. Magsalita po kayo ng makatarungan. Hindi ba siya ang umaapi sa inyo? Narito na ang Lord! Kuya Huwai, mabuti at nandito ka. Kung hindi ka pa dumating, si Lola ay tatapusin na ng masamang babaeng iyan. Nandyan na naman ang mga pa-acting mo. Kasi mismo kong nakita na dinidiinan ni Shen Qiangqian si Grandont, matanda na si Grandont. Paano niya kakayanin ang ganoong pagtrato? Tinuturuan ko lang po ang Lola na mag-ehersisyo para sa pag-iwas sa sakit at pampalakas ng katawan. Kuya Huwai, nakita iyon ng dalawa kong mata. Noong pumasok ako, talagang dinidigan niya si Grandont. Buhay pa po ako, kaya hindi mo kailangang magdesisyon para sa akin. Si Qiangqian ay tinuturuan lang ako kanina ng isang ehersisyo para sa kalusugan. Bakit? Inaasahan mo ba na may masama siyang gagawin sa akin? Grandont, hindi po sa ganoon ang ibig sabihin ni Wan Qing. Nag-aalala lang po si Wan Qing sa inyo. Wire. Itong pinakasalan mo ay napakahusay, maasikaso rin. Ang mga matagal ko nang iniinda, sa isang gamot lang niya ay guminhawa na ako. Ang galing niyang ito ay wala kang mahahanap na katulad sa buong lungsod. Mukhang harap-aralan ng pumapanig ang matandang madam. Tama po si Grandont. Tunay na mahusay si sister-in-law. Malayo po ang kakayahan ni Wan Qing sa kaniya. Pero Grandont, tungkol sa paggawa ng alkohol, ano po ang tingin niyo? Wan Qing, nais man ng tatay mo na maglingkod sa palasyo. Pero tungkol sa alkohol, mayroon ng malinaw na utos ang mahal na hari. Usaping pampamilya ito ni Lu family. Huwag nang mangialam ang ibang tao. Grandont, hindi naman po ibang tao si Wan Qing. Tapos na ang usapan. At isa pa, Wan Qing, dahil nakabalik na sa kabisera ang mga magulang mo, dapat ay umuwi ka na sa sarili mong tahanan. Isang dalagang hindi pa kasal ay hindi nararapat na tumira ng matagal sa pamamahay ng ibang tao. Grandont,
Lola, espesyal po ang niluto ko ngayong araw. Lahat po ay malalambot at madaling matunaw sa tiyan. Tikman niyo po itong date puri yam cake. May asim at tamis po ito kaya hindi nakakasawa. Sobrang tamis. Hindi mahilig sa matatamis ang matandang ito. Tama nga ang sinabi ng aking Juan, talagang napakasarap ng date puri yam cake. Sabi ni Matriarch Lou, hindi niya gusto ang lasa. Pero kabaligtaran ang ginagawa ng kanyang mga kamay. Eksaktong kapareho ni Marquis. Dahan-dahan sa pag-inom. Salamat sa araw na ito. Sabi ni Lauder, paborito mo raw ito. Kanina sa piging ng pamilya, abala ka masyado sa pag-asikaso ng pagkain ni Lola, kaya hindi ka man lang nakakain ng marami. Kilala ko ang ugali ni Lola. Nitong mga nakaraang taon, dahil hindi mabuti ang kanyang kalusugan, lalo siyang naging mapag-isa. Ang mapapasaya mo siya, ay talagang ikinagulat ko. Pamilya na tayo, iisang pamilya lang tayo. Ako ang iyong maliit na planeta? At ikaw naman ang aking sansinukob. Ang bawat sandali ng ating pagkikita. Dapat na ba akong umalis? Hindi! Hindi maaari! Isa akong bato! Isa akong hamba! Isa lang akong hangin! Hindi nila ako nakikita! Madam, sabi ni Junoong Liu. Wala po akong nakita. Self-defense po ito. Tinuturuan ako ni Marquis ng self-defense. Di ba, Marquis? Oo, self-defense nga. Aalis na po ako. Sandali lang. Marquis? Madam? Anong meron kay Ginoong Liu? Nagpadala po ng mensahe si Ginoong Liu na hindi raw maganda ang lagay sa panig ni Jiang Zhu nitong mga nakaraang araw, kaya pinag-iingat niya po sina Marquis at Madam. Lauder, anong oras umalis ang Lord? Para po sa kaalaman ng ginang, umalis na po ang Lord bago pa sumikat ang araw. Mayroon daw po siyang madali ang pupuntahan sa opisina ng pamahalaan kaya hindi na po kayo dapat maghintay para sa almusal. Umalis na naman siya? Araw-araw na lang siyang ganyan nitong mga nakaraang araw. Tingin ko po ay hindi man lang nakatulog ang Lord kagabi. Palagi siyang abala at halos wala na sa bahay tungkol sa nangyayari sa Jiangzhou. Ayaw niyang magkwento sa akin kahit isang salita dahil ayaw niya akong mag-alala. Ginoong Liu, ano ba talaga ang nangyayari sa Jiangzhou? Lord, ang bigat po ng kamay ng ginang at ang kanyang mga ikinikilos ay mahirap talagang ipaliwanag. Pasensya na po, nasanay na ako para namang hindi tayo magkaibigan. Sabihin mo na sa akin, ano ba talaga ang nangyari sa Jiangzhou? Kalahating buwan nang walang ulat ng buwis mula sa Jiangzhou. Pati ang mga opisyal na sulat mula sa istasyon at ang ulat mula sa mga lokal na opisyal ay naputol lahat. Kahit ang mga taong ipinadala ng palasyo upang mag-imbestiga ay nawala na lang ng parang bula. Kasama rin ang nayon ng Anping sa loob ng Jiangzhou, iyan ang kinalakihan naming lugar ni Yuan. Kaya hindi sinasabi sa inyo ng Lord ay para hindi kayo labis na mabagabag dahil ang pamilya niyo po. Ginoong Liu, kung may masamangang nangyari sa Jiangzhou, balak bang pumunta doon ng Lord? Kapag lumala ang sitwasyon at hindi na ito makontrol, siguradong hihiling ang Lord na siya na mismo ang pumunta. Sige, naintindihan ko na. Mukhang hindi kayo natatakot, madam. Bakit naman ako matatakot? Kung may problemang dumating, haharapin natin ito. Kaysa matakot, mas mabuti pang pagplanuhan ko na kung sakali mang kailangang pumunta doon ay kung anong mga gamit ang dapat dalhin. Mga damit, kumot, at ang mga kailangang gamot pati na rin. Tila paparating na ang isang malaking gulo. Natatakot ka ba? Anong ikatatakot ko? Lord, nakayanan ko ngang mag-alaga ng mga hayop para katayin. Kaya dapat ay maging panatag lang ang loob mo. Kahit gaano pa kalamig ang panahon, tamang-tama lang ito para lumaban. Mukhang napakaganda ng pakiramdam ni Matriarch Lou. Sa tingin ko po, mukha kayong mas bata kaysa noong mga nakaraang taon. Kahapon, habang nakikipagtsaa ako sa matandang ginang ng mansyon ng pamilya Zhang, nasabi ko pang napakabait ng asawa ng apo ko. Inggit na inggit nga si matandang ginang Zhang. Habang nakikinig po ako sa tabi, parang binibida na po ang madam na parang isang napakagandang bulaklak. Ha ha ha! Lola, ito po ang gamot para sa araw na ito at oras na rin para sa inyong ehersisyo. Ayan na naman, sa ganitong edad ko, araw-araw mo akong pinipilit na gawin ang nakakapagod na ehersisyong iyan. Ha ha ha. Dapat ko bang gupitin ang sangang ito o hindi? Sa tingin ko ay maganda naman ang lahat. Sayang naman kung puputulin ko. Kung ang tuyong sanga ay hindi puputulin, ang bagong sanga ay hindi tutubo. Saklolo, isang lalaki.
Naglalaro ka ng apoy. Hindi ako dapat narito. Dapat ay nasa ilalim ako ng sasakyan. Hindi. Dapat ay nasa kulungan ako ng mga kabayo. Dapat ay nasa kahit anong lugar ako kung saan hindi ko nakikita ang eksenang ito. Marquis, Madam, humihiling po si Ginoong Liu na makipagkita. Sinasabing may mabilisang balita tungkol sa militar. Marquis, madali ang balita mula sa Jiangsu, kumalat na ang sakit sa 3 lalawigan, higit sa 1,000 na ang wala na. Wala nang magawa ang mga doktor na ipinadala ng gobyerno. Kiang-kian? Noong nagpakita ako sa nayon ng Anping, hindi iyon isang aksidente. Pumunta ako sa Jiangzhou para imbestigahan ang korupsyon ni Jiang Haicheng. Pero hinabol ako para parusahan at nahulog ako sa ilog hanggang sa mapunta ako sa lugar kung saan ka naglalaba. Ganoon ba? Kaya niloloko mo lang pala ako sa simula pa lang? Iyong tungkol sa hindi mo alam kung saan ka galing. Ang lahat ng iyon ay pagpapanggap lang. Tama ka? Alam ko na. Dahil kung talagang hindi mo alam ang pinagmulan mo, dapat ay matagal ka nang ibinenta bilang katulong sa kung saan. Tama na. Balak ka bang muling utusan ng mahal na hari sa Jiangsu? Kapag naglabas ng utos ang mahal na hari, aalis na ako agad. Sige, matulog ka na ng maaga. Pupunta lang ako sa maliit na botika. Louder, ilabas mo ang lahat ng garapon ng alkohol sa imbakan, tapos gupitin mo ang balat na tela na iyan, tatahian ko siya ng proteksyon sa katawan. Madam, kalaliman na po ng gabi. Bakit po? Magpapakasakit na ang asawa ko sa Jiangzhou, kaya kailangan ko siyang ihanda ng gamit, di ba? Gagawin ko na po. Ate, sapat na ba to? Hay, hindi marami ang pwedeng dalhin sa Jiangzhou, hindi rin niya kayang dalhin ang lahat mag-isa. Dagdagan pa ang mask, o kaya, mukhang mayroon namang quicklime sa Jiangzhou. Noong nakaraang buhay ko, nung pinalayas ako sa bahay, hindi pa nangyayari ang sakit na ito. Naalala ko na matapos iyon, dahil may ginawang mabuti si Jiang Haicheng, na-promote pa siya. Mahigit 1,000 katao ang nawala, pero na-promote si Sishi, paraan lang ito para pagtakpan ang malaking kalamidad. Jiang Haicheng, talagang napakahenyo mo pagdating sa ganitong uri ng gawain. Heto, alcohol, face mask at pamahid. Mag-ingat ka. Maraming salamat. Sige na, bumalik ka agad ng ligtas. Huwag mong ipahiya ang gobyerno. Sige, hinding-hindi ko ipapahiya ang madam. Madam, malayo na ang narating ni Marquis. Alam ko. Kung ganoon, bakit nakatayo ka pa rin dyan? Sino ang may sabing nag-aalala ako sa kanya? Pinapahinga ko lang ang mga mata ko. Madam, baliktad po ang pagkakahawak niyo sa chopsticks. Madam, luya po yan. Saka ang sabaw. Tsaa po ang nailagay niyo. Ate, simula nang umalis si Marquis, halatang mas balisa ka kaysa sa kahit sino. Louder. Sa tingin mo kaya nasaan na sina Marquis ngayon? Madam, nandito na po si Ginoong Liu. Bakit? Tungkol ba ito kay Marquis? Dokumento ng pakikipaghiwalay? Ipinagagawa niya ako ng divorce papers? Natatakot lang si Marquis na baka hindi na siya makabalik mula sa Jiangsu at mapilitan si ate na mamuhay mag-isa bilang biyuda. Haha, Luhuay. Sa tingin mo ba talaga ay napakadakila mo? Inaayos mo ang mga dapat iwanan, pagkatapos ay handa ka nang mawala. Akala mo ba umaarte ka sa Titanic? Madam, napakadelikado ng misyong ito ni Marquis. Kung ayaw po ng madam na manatili sa kabisera, handa po akong alagaan ang madam habang buhay. Pasensya na, Ginoong Liu. Sa puntong ito ng kwento, desidido na akong pumunta sa Galu Temple. Ginoong Liu, tinatanggap ko na ang iyong mga saloobin. Sa aming lugar, dapat ay pumirma ang magkabilang panig para sa diborsyo, hindi uubra ang isang panig lamang. Si Lu Huai ay asawa pa rin ng isang Shen Qiangqian. Kung nagpasya na ang madam, hindi na po magrereklamo pa si Qingping. Sige na, wag mo na akong tingnan ng ganyan. Hindi naman ako aalis para lang mawala ng tuluyan. Mag-ingat po kayo, madam. Ano ang nangyayari dito? Lola, pupunta ako sa Jiangzhou. Dahil ba nandoon siya? Dahil nandoon siya, at dahil ang Jiangsu ay aking bayan. Kung may mangyari sa kanyang masama sa Jiangzhou, hindi rin ako mapapakali bilang asawa niya. Noong ako ay bata pa, ay sumama ako sa matandang Marquess sa maraming labanan, nakakita na ako ng lahat ng uri ng panganib. Anak, bumalik kang ligtas. Madam, huwag kayong mag-alala, aalagaan ko po si Yuan. Babalik din ako pagkatapos ng ilang araw, kumain kang mabuti dito sa bahay. Ate,
hindi mo tinutupad ang pangako mo. Sinabi mo na bibigyan mo ako ng magandang buhay. Pupunta ka sa Jiangsu, paano kung... Huwag kang mag-alala. Sa pagbabalik ni ate, sasabihin ng lahat na, ang ate ni Shen Yuan ay isang mahusay na manggagamot, isang dakilang bayani, napakaastig. Sandali, buksan ang pinto. Sarado na ang gate ng lungsod. Sino ka? Ako si Madam Ding Yuan Ho. May utos na rumesponde sa Jiangsu. Qiantian, Lu Huai, iniisip mo ba na napakamadamdamin mo at napakadakila? Aayusin mo ang lahat sa pamamagitan lang ng sulat ng paghihiwalay? Nagtanong ka ba sa akin? Pagkatapos mo akong bigyan ng sulat, akala mo ba ay basta-basta mo na lang ako maitataboy? anong nangyari? Nasugatan ka ba? Dahil ito sa pagsakay sa kabayo. Mula sa kabisera hanggang Jiangsu, napakabako ng kalsadang ito at hindi ko na maramdaman ang aking balakang. Napakasigasig ng likod ng kabayo. Paano nyo natitiis ito rito noong unang panahon? Anong klaseng tsaa ito? Sobrang pait. Limitado lang ang mga kagamitan natin dito. Papeles para sa paghihiwalay, di ba? Walang bisa iyan kung isang panig lang ang pumirma. Alam mo ba, tinatawag itong depektibong format. Dapat parehong partido ang naroroon sa diborsyo. Akala ko ay hindi ka na darating. Iniisip mo ba na kapag pasan mo ang lahat ng mag-isa, ay ginagawa mo iyon para sa ikabubuti ko? Iniisip mong ginagawa mo iyon para sa akin, pero tinanong mo ba ako? Huwag mo na akong pagdedesisyonan simula ngayon. Sir, ma'am, may panibagong grupo ng mga may sakit ang dinala rito mula sa South City. May 7 o 8 sa kanila ang malubha ang kalagayan. Pupuntahan ko sila. Hindi pa nagagamot ang sugat sa binti mo. Gasgas lang ang sugat sa binti ko. Kailangang magligtas ng buhay ngayon. Mananagot ka sa akin mamaya pagbalik ko. 30 taon na akong manggagamot. Ngunit hindi pa ako nakakita ng ganitong kalubhang uri ng sakit. 3 araw nang ginagamit ang panlaban sa lason at init, ngunit wala itong naitutulong. Sa aking tingin, dapat nating dagdagan ang gamot upang mailabas ang lason sa kanyang katawan. Ate, saan ang masakit sa'yo? Sa tiyan. Parang hinihiwa ang loob ng tiyan ko. Anong kulay ng dumi mo? Mayroon bang lumabas na dumi na parang sugat? Opo, mayroon po. Mahigit 10 beses na akong pabalik-balik sa palikuran sa isang araw. Ang lagnat at sakit ng tiyan na iyan ay lulid. Kapag nadumihan ang pinagkukunan ng tubig, ang buong baryo ay hindi makakaligtas. Mukhang kumakalat na ang sakit. Simula sa oras na ito, lahat ng may sakit ay hahatiin ayon sa kanilang kalagayan. Ang mga may malimit na sintomas ay ililipat sa kubol sa kaliwa at ang malubha naman ay mananatili rito. Dapat magsuot ng mask at guwantes ang lahat ng nag-aalaga. Ang iniinom na tubig ay dapat munang pakuluan. Walang sino man ang dapat uminom ng hindi pakulong tubig. Naintindihan niyo ba? Madam, 30 taon na akong nanggagamot at ang pagtanggal ng init at lason ay ang tamang paraan na nakasulat sa aklat. Ito ang tamang paraang itinuro sa mga aklat. May napagaling na ba iyan? Mga Ginoo, kung sa tingin nyo ay mas mahalaga ang dangal nyo kaysa sa buhay ng pasyente, isang bagay lang ang itatanong ko, ilan na ba ang napagaling nyo? Anak ko, gumising ka. Louder. Kumuha ka ng isang palanggana ng mainit na tubig at kumuha ka rin ng malinis na tela. Madam, madumi? Anong madumi? Noong nagkakatay ako ng baboy, mas madumi pa rito. Dapa lang at huwag gagalaw. Iabot mo sa akin ang lalagyan ng alkohol. Ipunas ang telang may alkohol sa lahat ng bahagi. Mula ngayon, bawat malubhang pasyente ay dadaan sa ganitong proseso. Madam, para po kayong isang anghel na bumaba sa lupa. Tiya, hindi naman ako anghel. Tagakatay lang ako ng baboy na nagkataong may alam ng kaunti sa panggagamot. Madam, narito na po ang gobernador ng Jiangsu na si Ginoong Jiang Mai. Dala po siyang isang karwahe ng mga gamot at isang grupo ng mga sundalo. Napakagarbo ng kaniyang pagdating. Kung narito siya, hayaan mo siya. Dapat ba akong luhuran at sambahin siya? Madam, hindi po ba ninyo siya sasalubungin? Kung tapat talaga siyang nagdala ng mga gamot, papasok siya rito ng kusa.
Mahal na hari madam, pasensya na po at nahuli ako. Patawarin po ninyo ako, kasalanan ko. Napakabait niyo, Ginoong Jiang. Ang mga gamot na ipinadala mula sa inyong opisina ay malaking tulong sa aming matinding pangangailangan. Wala po iyon, gawain ko po ito. Dahil ang Panginoon at ang Madam ay naririto mismo sa lugar na may epidemya, labis po ang aking paghanga na halos maiyak ako sa tuwa. Hindi nga po ako makatulog sa gabi sa sobrang paghanga. Kayo po ba ang asawa ng mahal na hari? Habang nasa kabisera pa lamang po ako, ay narinig ko ng napakahusay niyo raw po sa panggagamot at matagal ko na po kayong gustong makita. Ngayong kaharap ko na kayo, talaga namang napakaganda at kagalang-galang ninyo. Masyadong mabulaklak ang pananalita ng opisyal na ito. Nakikita ko naman sa inyong maaliwalas na mukha na mukhang masarap ang tulog ninyo. Salamat sa papuri niyo, Ginoong Jiang. Hindi naman ganoon kahusay ang aking panggagamot. Pero kayo po, Ginoong Jiang, tila pagod na kayo sa pagpapatakbo sa Jiangzhou. Hinding-hindi po, kailanman. Sabihin lang po ninyo, ang kahit anong kailangan nyo, madam, ang inyong lingkod. Talaga? Sige, hindi na ako mahihiya sa iyo. May isang baryo pa sa timog ng lungsod ang hindi pa nasusuri, kaya manghihiram ako ng 2 kariton, isang para sa pambalot na apog at isang para sa mga tao. Aayusin ko po agad iyan. Matapos isara ang Jiangzhou, kung mayroon man po kaming mga pagkukulang, sana ay mapagpasensyahan po ninyo kami, mahal na hari. Walang makakapasok mula sa labas at wala ring makakalabas mula sa loob. Pinapangunahan ako ng matandang ito. Madam, wala na po ang lagnat ng anak ko. Nakatapos na rin po siya ng isang mangkok ng lugaw kaninang umaga. Nang dahil po sa inyo. Sandali tiya, wag po kayong lumuhod. Huwag muna po kayong magpasalamat sa ngayon. Maghintay po muna tayo hanggang sa makatayo na siyang muli. Madam, para po kayong isang hulog ng langit. Madam, tinitingala po kayo ng lahat. Sino ba ang makakatagal sa ganyang klaseng papuri? Alam mo ba kung ano ang ibig sabihin ng mailap sa tao? Madam, pinupuri po kayo ng lahat. Bakit ka tumatakbo? Ano po ba ang ibig sabihin ng mailap sa tao? Uminom muna kayo ng tsa. Ating kagalang-galang na madam. Hala. Pati ba naman ikaw? Lahat ng mga nayong unang nagkasakit ay nasa ibaba ng ilog. Habang wala namang kaso sa bandang itaas nito, hindi ito normal. May problema sa supply ng tubig. Ang pinagmulan ay nasa itaas ng ilog. Tama, kailangan nating pumunta doon para tingnan. Ako na lang ang pupunta. Maghintay ka lang dito. Sasama ako. Kung hindi, gagawa ako ng sulat para hiwalayan ka. Kayong mga tao noong unang panahon, paglalakad lang ang alam. Kanino ba may utang ang mga paa ko sa past life ko? Huwag kang malikot. Ilagay mo ito sa ilong mo. Ito ang sikretong marka ng palasyo. Tao mo ba ito? Oo, sila ang mga inutusan kong mag-imbestiga sa korupsyon ni Zhang Haicheng, 6 na espiya, nandito silang lahat. Sabi mo hindi mo hahayaang mawala sila. Ginawa ko ang lahat. Pero hindi pa rin sila nakaligtas. Ito ang karwahe mula sa mansyon ni Zhang Haicheng. Bilis-bilisan nyo ang galaw, sabi ng nakakataas. Siguraduhing walang matitira. Sabihin nyo na lang na namatay sila sa epidemya. Walang makakatuklas nito. Lahat ng mga taga-subaybay ng gobyerno ay nawala na sa ilog. Talaga bang iniisip nitong si Zhang Haicheng na kaya niyang kontrolin ang lahat dito sa Jiangzhou? Tatlong lugar na pinagtapunan, 17 katawan, at ang bakas ng gulong ay sa karwaheng para lang sa Sishifu. Tara na, hindi ligtas na manatili pa rito. Itinapon ni Zhang Haicheng ang mga labi sa ilog para harangan ang mga nag-iimbestiga at para magkalat ng epidemya. Ginagawa niya itong trahedya para pagtakpan ng krimen. Senyor, madam, kapag nakuha natin ang mga ebidensyang iyon, magkakaroon tayo ng matibay na pruweba. Hindi na natin kayang kunin pa iyon ngayon dahil minamadali na ni Zhang Haicheng ang pagbura sa mga bakas. Kung mananatili tayo rito sa Jiangzhou, madidiin at matatalo niya lang tayo. Ang mapa at mga marka sa panyong ito, pati na ang mga nahanap natin sa lambak ay sapat na. Kulang pa ang mga ebidensya.
kailangang makabalik tayo sa kabisera para humarap sa mahal na hari. Dumaan tayo sa maliliit na eskinita para iwasan ang pangunahing daan. Handa na ang mga kabayo sa likurang pintuan. Kapag nalaman ni Zhang Haicheng na nakaalis na ang markis at ang ginang, Ako po ang bahalang mag-antala sa kanila dito. Mag-ingat ka. Huwag kang makikipagsabayan. Tumakas ka na agad kapag delikado na. Huwag po kayong mag-alala, ginang. Ginoong Liu, tungkol sa sinabi mo dati, sasagutin kita pagbalik ko. Ito ang nayon ng Anping. Gusto ko lang sumilip ng panandalian, isang tingin lang at aalis na ako. Ah, Tia Wang, bakit kayo nandito? Kian, bata ka. Salamat naman at bumalik ka na. Maagang nawala ang mga magulang mo at mag-isa mong itinaguyod ang batang si Yuan sa pamamagitan ng pagkatay ng baboy dito sa nayon. Sinong mag-aakala na mapapangasawa mo ang isang marki? Qiangqian, ito ang tinapay na magdamag na niluto ni Hipag. Dalhin mo ito para may makain ka sa daan. Napakalayo ng kabisera, huwag kang magpapagutom habang nagbibiyahe. Ahem. Marquis, isa po kayong mataas na opisyal sa kabisera. Pero si Qiangqian ay kabilang sa aming nayon ng Anping. Ang buong nayon ay tatayong pamilya niya. Sa hinaharap kapag may nang-api sa kanya, pupunta kami sa korte para ireklamo kayo. Qiangqian, ang nayon ng Anping ay ang iyong tahanan. Sino man ang mapangasawa mo, at kahit anong titulo pa ang makuha mo, mananatiling tahanan mo ang lugar na ito. Mga kababayan, ako si Lu Huai ay sumusumpa dito, panghabang buhay na hindi ko pababayaan si Shen Qianqian. Sige na, tama na yan. Kapag natapos ko na ang gagawin ko sa kabisera, babalik ako sa nayon ng Anping para magkatay ng baboy para sa inyo. Libre lahat at siguradong busog kayo. Ang batang ito, ginang na kong ituring, pero pagkatay pa rin ng baboy ang nasa isip. Tara na, bumalik na tayo sa kabisera. May ambush. Anong nangyari? Sobrang tahimik. Walang huni ng insekto, wala ring huni ng mga ibon. Ang mga insekto ay napapalayas sa pamamagitan ng paghinga ng mga tao at sa amoy ng mga gamit na gawa sa bakal. Ang mga damo naman ay nakatagilid lahat sa iisa lang na direksyon. Ito ang mga bakas na naiwan ng paulit-ulit na pagyapak ng mga tao. Kulang-kulang na 10 katao ang narito. Pwede ba tayong bumalik? Simula noong pumasok tayo sa makipot na daan, naisara na ng mga nasa likuran natin ang dadaanan. Kung ganoon, hindi na tayo babalik. Dadaloy tayo at tatakas tayo rito. Natatakot ka ba? Opo. Pero mas natatakot ako na baka hindi na ako makabalik para makita si Yuan. Dire-diretso lang po kayo sa pagtakbo. Mahal na Duke, susunod po ako sa inyo. Sumunod ka ng maigi. Shen Qiangqian, sa nakaraan mong buhay, ni hindi ka natakot sa mga patay para sa medisina, ano lang ba ang tingin mo sa ilang kriminal na ito? Sugod. Matagal na simula noong umalis si ate. Hindi pa tapos ang sakit sa Jiangzhou. Pero wala man lang akong magawa. Sana maging iba na ang mangyari ngayon, di ba? Sigurado iyon. Yuan, bago umalis ang iyong ate, may habilin ba siyang iniwan sa iyo? Sinabi ni ate na babalik siya ng ligtas. Kung ganoon, ay magtiwala tayo sa kanya. Ang manugang ng pamilya, Ding Yuan Marquis Mansion, ay hindi ganoon kadaling matalo sa labas. Matriarch Lu, malalim na po ang gabi. Magpahinga na po muna kayo. Matutulog lamang ako kapag nakabalik na sila. May tao sa kanan. Sa siksik na gubat sa kanan, lusot tayo doon sa butas. Ang kalaban ay galing sa harap, hindi pa nila naisasara ang mga gilid. Yumuko ka sa likod ng kabayo. Doon sa tuyong puno sa unahan, bitawan mo ang tali, talon. Qianqian, mauna ka na. Ako na ang bahala rito. Manahimik ka. Kaya ko ngang magbuhat ng baboy na mahigit 100 kilo. Magtipid ka ng lakas.
Huwag kang magsalita, mas bumibilis ang pagtulo ng dugo mo. Nariyan lang sila. Huwag silang hayaang makatakas. May lagnat siya. Siguradong impeksyon ito dahil sa sugat mula sa espada, pero hindi dapat ganito kabilis kung ordinaryong sugat lang. May mali sa dulo ng pana. May lason ang dulo ng pana. Walang pampamanhid, magtiis ka. Qiangqian, ayaw kong makipaghiwalay. Ganito na nga ang lagay mo pero yan pa rin ang iniisip mo. Haharapin kita kapag maayos na ang pakiramdam mo. Kaya mo bang maglakad? Pagkalampas sa burol na ito ay ang pangunahing daan na. Sa nakaraan kong buhay, ang pinakamalayong nalakad ko ay marathon at ang braso mo, kailangang patingnan uli sa manggagamot pagbalik natin kung may natira bang mga piraso ng bala sa loob ng buto mo dahil hindi ko iyon makita mula rito. Kayo po ang masusunod. Siyempre naman, sa ilalim nakita ng utos ko ngayon. Lolo, papuntang kabisera po ba ang dala ninyong kahoy? Mag-asawa po kaming pauwi sa pamilya ko, kaya lang po ay nahulog siya at nasugatan. Pwede po ba kaming sumabay? Sige, sakay na kayo. May bakante pa sa likod ng mga kahoy. Pagdating sa tarangkahan ng lungsod, kailangang dagdagan nyo ng 20 barya. Pagdating sa mga checkpoint, huwag ninyong sasabihing hindi ko kayo binalaan at migpit ang pagsisiyasat ngayon. Sabi nila ay may hinahanap na mga Jiangzhou na kriminal. Salamat po, Lolo. Napakabait ninyong tao. Anong lula ng kariton na iyan? Sir, panggatong lang po ito. Ihahatid ko lang po ito sa bahay ng pamilyang Ginoong Jiang sa lungsod. Doon naman po sa likod ng mga kahoy. Naroon ang anak ko at manugang. Napinsala ang binti habang pauwi sa probinsya. Sige, lumakad na kayo. Nani Chang, magpakulo ka ng tubig. Pauwi na ang ate ko kasama ang Marquis. May laso ng dulo ng palaso, pero mabuti na lang. At agad na nailabas ang duming dugo. Ligtas na po ang braso na ito. 30 taon na po ako sa Imperial Hospital, pero hindi pa po ako nakakakita ng ganitong kagaling na paglilinis ng sugat. May tanong ko lang, madam, paano niyo po ito ginawa? Dahil sa gitna ng panganib, ginamit ko lang ang anumang mahanap sa paligid. Maupo ka. Para sa iyo ito. Noong bata pa ako, habang sumasama sa asawa ko, maraming beses akong napasabak sa peligro. Pero isang babae na binuhat ang isang lalaki palayo sa ulan ng mga palaso, ikaw pa lang ang nakagawa nito. Lola, salamat po. Narito pa ang mga ebidensya. Pero ang mga wala na sa lambak, malamang, ay naisayos na ang lahat ni Zhang Haicheng. Hindi sapat ang panyo lang. Maaari niyang ikatwiran na ako lang ang gumuhit nito para palabasin na gusto ko lang maghiganti. Matatawag lang na matibay na ebidensya ang isang bagay kung may pisikal na katunayan. Ang mahalaga ay ang testigo. May 6 na taong ipinadala para suriin ang mga talaan sa Jiangzhou, pero may isa pang hindi alam kung nasaan na ang labi. Ate, Oo. palagay ko, ang mga taong iyon ay tiyak na may itinatagong butas. Noong nagtatago kayo sa bundok, may narinig ba kayong sinabi ng mga humahabol sa inyo? Sabi ng nakataas, may nakatakas na isa sa kanila. Alam nyo na ang dapat ninyong gawin. May nakaligtas pa na isa. Ang supply ng tubig, ang kalamidad, ang harang, ang pag-atake sa opisyal. Maraming taon nang nagpapatakbo si Zhang Haicheng sa Jiangzhou. At hindi ko akalain na mayroon siyang ganoong katapang na loob. Mahal na hari, narito ang mga ebidensya. Lahat ay handang suriin sa hukuman. Ngunit kung igigiit ni Zhang Haicheng na peke ang panyo o pinulot lang ang plaka, may kulang pa pong isang bagay sa mga ebidensya ko. Isang saksi. Nagpadala ako ng 6 na espiya sa Jiangzhou. 5 sa kanila ang wala na, at isa ang hindi pa mahanap hanggang ngayon. Mahal na hari, narinig ko po mismo sa mga humahabol na may isa pang buhay na hindi pa nila mahanap. Malaki ang posibilidad na palihim siyang nakakulong sa loob ng Kapitolyo. Kapag nahanap siya, lahat ng dahilan ni Zhang Haicheng ay mapapatunayan nating mali. Mag-uutos ako ng palihim na investigasyon. Shen,
Malaki ang naitulong mo sa pagsugpo ng epidemya sa Jiangzhou. Sabihin mo, ginto, lupa, o isang titulong marangal, ibibigay ko ang kahit anong gantimpala na gusto mo. Mahal na hari, wala po akong ibang hiling. Hinihiling ko lang po ang inyong pahintulot na ang kapatid kong si Shen Yuan ay makapag-aral sa Guozi Jian. Guozi Jian? Alam mo ba, na doon sa Guozi Jian ay puro mga anak ng mga mayayamang pamilya ang nag-aaral? Bagaman mula sa simpleng pamilya ang kapatid ko, siya ay matalino at masipag mag-aral. Wala na po akong ibang hiling, kundi ang bigyan siya ng pagkakataong makapag-aral. Pinapayagan ko. Ate, sa Guozi Jian, puro anak ng mga maharlika ang nandoon. Pagtatawanan ba nila ako? Aapiwin ba nila ako? Paano kung... Yuan, noong nasa nayon ng anping ka, may nagtawa ba sa atin na si ate ay kumakatay ng baboy? Wala po. Nagtatrabaho tayo ng marangal, kaya wala tayong dapat ikahiya. Hindi mo kailangang sumipsip sa kahit kanino, at hindi mo rin kailangang matakot sa kanila. Mag-aral kang mabuti, pakinggan mo ang mga pinag-uusapan nila, at kung ano ang itinuturo ng guro nyo, pagkatapos ay ikwento mo kay ate. Ate, may itinatago ka ba sa akin? Matulog ka na, unang araw ng eskwela mo bukas. Huwag kang haharap sa guro na puyat. Sige po. Ate, bakit mo ba talaga ako pinapapasok sa Guozi Jian? Gusto mo ba talaga akong maging top scholar? Para sa hinaharap na ang pagiging scholar. Malalaman mo rin kapag nandoon ka na. Opo. Yuan, magpakatotoo ka lang sa sarili mo. At hayaan mo lang ang iyong mga tainga. Sila mismo ang makakarinig ng mga kailangan mong malaman. Kahapon ay may narinig akong nagsabi na may dumating na hamak na tagakatay sa Guozi Jian at hindi ako naniwala. Hahaha, iniligtas ng kapatid mo ang mga tao sa ilalim ng pamumuno ng aking tito. Balang araw ay bibigyan din kita ng kung ano bilang premyo. Hahaha! Kapatid nga ako ng isang tagakatay, pero ang mismong kamahalan ang nagpapasok sa akin dito sa Guozi Jian. Bakit? Sa tingin mo ba ay nagkamali ang ating mahal na pinuno sa pagpili sa akin? Maganda ang pagkakasabi mo. Ginoong Zhang, ang tito mo ay nagmula sa Jiangzhou at gumawa ng napakalaking gulo doon, pati rito sa Guozi Jian ay hindi ka pa rin tumitigil. Sa tingin mo, sino kaya ang unang parurusahan ng tatay mo kapag nalaman niya ito? Sige, magaling ka. Bantayan mo lang ang susunod kong gagawin. Ang taong iyon ay mapaghiganti, kaya mag-ingat ka. Bakit mo ako tinulungan kanina? Ako si Zhao Ming Yuan. Ang tatay ko ay si Duke of Ying. Kaming pamilya ng mga general ay mahilig sa mga katulad mo. Ako naman si Shen Yuan. Galing ako sa nayon ng Anping. Iyong bagong kulong sa bilangguan ng Ministry of Justice, narinig kong dinala siya sa iskinita sa likod ng Southern Mansion. Hindi ba dapat ay sa ilalim iyon ng Ministry of Justice? Bakit siya dinala sa pribadong mansyon ng mga taga-South? Mas madali kasing magtago ng tao sa pribadong mansyon. Pinagbawalan ako ng tatay ko na makialam tungkol dito dahil may kinalaman daw ito kay Gobernador Zhang. Sa loob ng bilangguan ay may isang taong galing sa Jiangzhou na biglang inilipat sa pribadong mansyon sa likod ng Southern Mansion. Ate, makakatulong ba ang impormasyong ito? Ate, ngayon ko lang naintindihan, pinapunta mo ba ako sa Guozi Jian dahil sa... Simula nang bumalik ka mula sa Jiangzhou, 3 araw na akong nagkukulong sa bahay at hindi kita pinuntahan dahil sabi ni tatay ay wag na akong dumagdag sa gulo. Mingzu, hindi ako naparito para makipagkumustahan. Halata ko nga po. Sige, anong maipaglilingkod ko? Hindi pa tapos ang kaso sa Jiangzhou. Maraming taon nang nagmamaniobra si Zhang Haicheng sa palasyo. Masyadong lantad ang posisyon ng Marquis, kaya mahirap para sa kanya ang mag-usisa sa ibang bagay. Nandito ka sa Yingguo Public Residence. Makakarinig ka ng mga balitang hindi nakakaabot sa mansion. Ano po ba ang gusto mong pakinggan ko? Sino sa palasyo ang nagtatanggol kay Zhang Haicheng? Sino ang mga palihim na kumikilos? Sige po, ate ka. May isang bagay na malamang ay hindi mo pa alam? Nitong mga nakaraang araw, nagagalit si tatay sa kaniyang silid. Sabi niya ay kumikilos na ang mga dating tauhan ni Zhang Haicheng, gusto nilang samantalahin ang sitwasyon sa epidemya ng Jiangzhou para nakawin ang karangalan. Ano ang sabi ni Duke of Ying? Isang grupo sila ng mga duwag na hindi naman nakatapak sa gitna ng labanan, pero lakas loob na umaagaw ng kredito sa mga ulat militar. Noong kasagsagan ng sakit sa Jiangzhou, nasaan po ba sila? Nasa kabisera lang at relax na nagtitimpla ng tsaa. Sinasagad na ni Zhang Haicheng ang kaniyang kamay sa mga lugar na hindi na dapat pakialaman. Ang kasong ito ay hindi lang simpleng korupsyon. Siya nga pala?
Pumunta rito si Chen Wanqing sa bahay noong isang araw para hanapin ako. Wala akong balak na makipag-usap sa kaniya. Anong kailangan niya? Pero naisip ko po na kailangan ko pa ring ipaalam ito sa'yo. Hindi siya nananatili ng maayos sa bahay nila at biglang tumakbo rito sa Yingguo Public Residence. Paniguradong hindi lang siya pumunta rito para mamasyal. Salamat, naintindihan ko na. Gusto ni Chen Wanqing na makipag-ugnayan muli. Posible kayang ang pamilyang Chen. Backstreet ng Timog Nanya. Isang lugar kung saan nagsisiksikan ang mga pribadong tahanan ng mga makapangyarihan. Kung itatago ni Jiang Haicheng ang tao rito sa kabisera, ito ang pinakaangkop na lugar. Sa backstreet ng Timog Nanya ay mayroong mahigit 20 pribadong bahay. Hindi aabot kung iisa-isahin nating titingnan. Ang mga tao na sapat para pagtiwalaan ni Jiang Haicheng, kung hindi niya dating kasamahan, ay ang dati niyang mga kaibigan. Pautos na papuntahin si Qingping bukas para tignan ang lahat. Ate, sabi ni Zhang Chang na ang pamilya niya sa backstreet ng Timog Nanya ay may lumang bahay na bakante na ng ilang taon, ngunit biglang napaupahan kamakailan nagmamadali ang pag-upa at ang katiwalang nag-ayos nito. Mabilis ang pagpasok, hindi nagtatanong ng pinagmulan, at hindi inistorbo ang may-ari. Ito na iyon, Tara. Walang alikabok sa harap ng pinto, may labas-masok na tao kamakailan. May ilaw sa bandang likurang bakuran, at hindi bababa sa 4 ang mga bantay. Hindi sila mukhang ordinaryong utusan, 2 sa pinto, at 2 ang nagbabantay sa bakuran, parang estilo ito ng pagbabantay sa hukbo. Maghintay ka rito para sa akin. Sekretong tiktik ng Dingyuan Marquis Mansion. Ano ang numero mo? Kayo po ba ay mahal na prinsipe? Amo, ako po si 03. Ang pondo para sa proyektong Jiangzhou na naglalaman ng mga orihinal na libro ay sa ulo ko po lahat kung magkano ang kinuha ni Zhao Haicheng at kung anong mga lihim na paraan. Huwag dito. Pag-usapan natin yan pagbalik natin. Hindi ko po alam kung hanggang kailan pa ako tatagal. Nakatago po ang mga libro sa labas ng lungsod ng Jiangzhou sa ilalim ng base ng 2 kalsada. Nagtiis po ako hanggang ngayon dahil gusto ko lang pong makayanan na sabihin ito ng personal sa inyo. Ngayong nasabi ko na, wala na akong hihilingin pa. Hindi ka mawawala. Ang iyong salaysay, pati ang bawat sugat na natamo mo, ang lahat ng iyan, ang tatapos kay Zhao Haicheng. 03, magpakatatag ka. Walang sinumang nakasunod. Sa tingin mo, hindi ba nila tayo napansin? Huwag kang mag-alala, nagpadala ang Qingping ng pinakamaasahang mga guwardiya. Binibini. Galing sila sa backstreet ng Timog Nanya at parang pabalik na sila sa Marquis Mansion. Sundan niyo sila at siguraduhin hindi kayo mapapansin. Lord, ang libro ng account ay nakatago sa labas ng lungsod ng Jiangzhou. Ang inyong lingkod, balot ng 3 patong ng oilcloth ang libro noon at isiniksik ito. Sa kanilagyan ng patong ng putik sa labas. Qingping, maglakbay ka ngayong gabi gamit ang maliit na daan. Kailangan mong makuha ang libro sa Jiangzhou bago magliwayway at bumalik ka agad. Huwag kang kukuha ng atensyon ng kahit na sino. Huwag po kayong mag-alala, Lord, sa loob ng 3 araw. Siguradong mailalatag ang libro sa harap ng mahal na hari. Magdala ka ng baong pagkain. Mahal na hari, si Zhang Haicheng, na gobernador ng Jiangzhou, ay kumuha ng pondo para sa irigasyon. Tinapos ang buhay ng 6 na tiktik. Itinapon ng mga labi para madumihan ng tubig, nagdulot ng sakit, tinugis ang inyong sugo, at palihim na ikinulong ang mga saksi. Sa ngalan ng Dingyuan Marquis Mansion, ipinipresenta ko ang ebidensya, ang saksi, at ang libro, 3 matibay na ebidensya. Mahal na hari, gawa-gawa lang po ito ng Lord. Matagal na po ang alitan namin ni Marquez Dingyuan. Gumaganti lang po siya sa akin. Pakiusap po, tignan ninyong mabuti ang katotohanan. Kagawaran ng hustisya, suriin mo ito, dito mismo sa harap ng lahat.
Ipinapaalam ko po sa inyo, mahal na hari, ang pondong nakasaad sa libro para sa Jiangsu, ang halaga, petsa, at pati ang tatak ay eksaktong tumutugma sa mga talaan. Sa ngalan ng aking posisyon, sa kagawaran ng hustisya, totoo po ang libro ng account na ito, hinding-hindi po ito falsipikado. Mahal na hari, isang tiktik po ako ng Dingyuan Marquis Mansion. Ang Zhang Haicheng po ay kumuha ng higit sa kalahati ng pondong inilaan ng gobyerno para sa irigasyon. Ang lahat ng mga taong sangkot at mga kasabwat ay isa-isa kong ituturo sa inyo. Zhang Haicheng, sa 2 taon mo sa Jiangzhou, kung gaano karaming pera ang kinuha mo at kung ilang tao ang pinahirapan nyo, nakasulat ang bawat isa sa librong iyan. Mahal na hari, may nais po akong iulat. Ang mga tauhan ni Zhang Haicheng ay naglalakad-lakad sa kabisera nitong mga nakaraang araw. Sinusubukang sirain ang mga ebidensya. Naharang po namin ang ilang mga liham tungkol dito. Mahal na hari, wala po akong kasalanan. Nagsilbi po ako sa Jiangsu ng maraming taon. Kung wala man po akong tagumpay, marami naman po akong pagsisikap. Ang mga halagang ibinayad sa mga opisyal, pati ang mga utos para sirain ang mga ebidensya ay nandito na lahat. Kagawaran ng hustisya, makinig sa utos. Ipasok agad si Zhang Haicheng sa piitang imperial, magsagawa ng malalim na investigasyon, imbestigahan ang kasong korupsyon sa Jiangsu. Bumalik ka na muna para sabihan si Lola na ligtas ka. Sa pagtugis sa kaso ng korupsyon at pananakot, nagtagumpay ka na naman. Noong nakaraan, hiling mo lang ay slot para sa Guo Zijian, kaya ngayon, dapat na sigurong humingi ka naman para sa sarili mo. Kung pahihintulutan po ng kamahalan, nais ko po sanang makasabay na kumain ng aking lola. Siya po ay gumagawa ng mga ehersisyo ngayon, at kapag wala po ako, siguradong magtatamad-tamaran iyon. Sa tagal ko nang nakaupo sa trono, ngayon lang ako nakakita ng taong tatanggap ng pabuya pero nagmamadali ng umuwi. Salamat naman at bumalik na kayo, madam. Itong mga nakaraang araw ay hindi mapakali si Matriarch Lu, hindi makaupo ng maayos, at pinilit na hintayin ka. Maayos lang ako. Sadyang yung mga ehersisyo lang ay hindi ko na isagawa ng ilang araw, nakalimutan ko ang 2 galaw dahil wala ka. Kakaalis ko lang ng kalahating araw Halina kayo, sabayan niyo ako, 1, 2, 3. Talagang nakakatawa. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Mabuti at nandiyan ka. Anong sinabi mo ulit? Hindi ko narinig ng malinaw. Wala akong sinabi. Nakita ko, namumula na pati ang tenga mo. Wala na si Zhang Haicheng. Maghintay tayo ng tamang pagkakataon. Shen Qiangqian, akala mo ba ay tapos na ito? Yuan, ano ang lulutuin ng kusinero mo ngayong gabi? Iyong kinain ko sa bahay niyo noong nakaraan. May tira pa ba nung shui mei niyang? Isa lang siyang pulubi. Heto, mainit pa ito. Kumain ka muna. Anong pangalan mo? Gusi po. Ang tawag po nila sa akin ay Gusi. Nasaan ang mga magulang mo? Wala na po akong tatay at nanay. Pati ang ate ko ay nawawala na rin. Sumama ka sa akin. Yuan, anong nangyayari rito? Nakita ko lang siya sa kanto. Halos hindi na siya makagalaw sa tindi ng ginaw. Ate, may mainit pa ba tayong lugaw? May natira pang kalahating palayok ng lugaw na may red beans. Jiao Ming Yuan, pumasok ka at isara mo ang pinto. Pumapasok ang malamig na hangin. Sige po, ate. Madam, nakahanap po ako ng 2 lumang damit. Damit ito ng Marquis noong bata pa siya. Ipaubaya po nating isuot muna ito ng bata. Ang batang ito at ang kasama ni Chen Wanxing na si Yayang ang apelido ay San, ay talagang magkamukhang magkamukha. Si Yaya Sun po ang nanay ko, pero matagal ko na po siyang hindi nakikita. Ano? Pinagkakatiwala ang tauhan ni Chen Wanqing si Yaya San. Ang anak niya, bakit naman ito mapupunta sa kalye para mamalimos? Gozi, saan ang orihinal mong tirahan? Sa Mauer Alley. Pero nawala na iyon. Paano yun nawala? May mga taong kumatok ng malakas sa pinto ng gabing iyon. Itinula kami ni Ina ng aking ate palabas ng bintana sa likod. Hinila ako ni ate para tumakbo at malayo ang narating namin. Paglingon ko, nasasunog na ang bahay namin. Nasaan na ang ate mo? Namalimos kaming 2 noon. Sabi ni ate, hindi kami mabubuhay kung magkasama, kaya pumunta siya sa Qiangchun Pavilion. Ninakaw ng mga masasamang tao ang pera ko. Kaya nagutom na lang ako. Madam,
Maari po ba ninyo akong tulungang mahanap si ate? Xiaohe po ang pangalan niya. Si Sun Xiaohe po. Sige, magpapahanap ako. Sumama ka muna kay Kuya Yuyan para makatulog. Madam, si Yaya Sun ang pinakamatapat na taong nakilala ko. Noong may sakit pa ang dating madam, si Chen Wanqing ang nagboluntaryong mag-alaga sa kanya. Pagtitimpla at pagpapakain ng gamot, hindi niya hinahayaang hawakan iyon ng iba. Hindi pinapahawak sa iba? Ang sabi niya, baka raw padalos-dalos ang mga katulong. Nung gabing bago mawala ang dating madam, hiniling niya sa Lord na alagaan siyang mabuti. Kaya kahit ano pang gawin ni Chen Wanqing, nagtitiyaga lang ang Lord. Nung may sakit ang biyenan ko, nagkusa si Chen Wanqing na mag-alaga. At hindi pinahawak ang gamot sa iba. Hindi ba ito ay isang panloloko lang? Nani, sino nga uli ang nagtitimpla ng gamot ni Madam noon? Sina Chen Wanqing at Yaya Sun po. Sige. Simula-simula hanggang sa huli, walang ibang pinayagang makialam. Akala ko noon ay dahil lang sa pagmamahal. Pero ngayong naiisip ko, hindi iyon pagmamahal. Takot siya na may makakita na may kakaibang nakahalo sa gamot. Hindi kailangang lumuhod dito sa kwarto ko. Nakuha na ba si Junoong Liu sa pagkakautang? Nakuha na po siya. Sinunod ko po ang utos niyo, madam. Hindi na ako nakipagtawaran at pinunit ko na rin ang kasulatan ng pag-aalipin sa kanya. Nasa kabilang silid si Gozi. Hayaan mo muna silang magkita na magkapatid. Xiaohe, noong araw na may nangyari sa pamilya mo 5 taon na ang nakakaraan, ano pa ang natatandaan mo? Nang gabing iyon? Katutulog ko pa lang, may naririnig na akong may kumakatok ng malakas sa pinto. Kami ng kapatid ko ay itinulak ng nanay ko palabas ng bintana sa likod at may inabot siyang pitaka sa akin. Sinabi niyang huwag kaming lilingon at huwag nang babalik sa pamilyang Chen. Pagkatapos niyon ay nasunog na ang bahay. Binibini? Hindi kaya ang balak niyo ay... Gusto ko lang malaman ang katotohanan. Ang pitakang binigay sa iyo ng nanay mo, nasa iyo pa ba? Ang Chuanwu ay gamot sa sumasakit na kasukasuan. Ito ay pampakalma at pantanggal ng kirot. May sakit sa puso ang dating madam noong nabubuhay pa siya. Kung ang Chuanwu ay ihahalo sa ibang gamot na hindi dapat isama rito, magsisilbi itong matinding lason sa kaniyang puso. Xiaohe, ang pitakang ito ay iiwan mo muna sa akin. Ang mga gamit na binigay ng nanay mo, kapag natapos na ang lahat ng ito, ay ibabalik ko rin sa iyo, kasama ang lahat ng nararapat na ibalik sa inyo. Maayos na ang lahat sa Qianchun Pavilion at nakausap ko na rin ang mga tao sa gusali. Wala nang magbibigay sa inyo ng problema. Salamat sa paghihirap mo. Mukhang mas bumubuti na ang lagay ni Xiaohe ngayong mga araw. Nagawa mo ito ng mahusay. Utang ko sa iyo ang isang libreng pagkain. Masyado kayong mabait, madam. Utusan lang naman ako na sumusunod sa inyo. Sa mga ganoong klase ng lugar sa Qianchun Pavilion, para sa isang marangal na taong katulad mong pumasok doon, tatandaan ko ang pabor na ito. Kung ganoon, madam, paano niyo po babayaran iyon? Nahanap po ng inyong lingkod ang lumang reseta ni dating Madam May. Sakit po sa kasukasuan si dating Madam. At ang reseta ay palaging may halong Chuanwu. Nani, kunin mo ang lumang reseta ni Ospital na Imperial, pati na rin ang pinakahuling reseta niya. Sinasalungat ng Chuanwu ang Bangsya. Gumamit si Ospital na Imperial ng Bangsya para gamutin ang lason sa pamamagitan ng lason, pero kapag pinalitan ng Bangsya ng Beimu, magiging matinding lason ito para sa puso. Lalo na sa mga taong dati pa ay mahina na ang puso, isang inom lang nito, siguradong hihinto ang pintig nito. Chen Wanqing, ginalaw mo ang gamot ni ina ni Lu. Pagkatapos ay tinapos mo pati ang buong pamilya ng inutusan mo. Akala mo ba ay hindi magsasalita ang mga wala na? Bawat laryong inilalatag mo, ay unti-unting bumubuo ng sarili mong libingan. Qian, anong ginagawa mo rito sa loob? Gumagawa lang ako ng pampahid na gamot. Masyadong maamoy ang gamot sa buong silid. Masyadong matapang ito. Huwag ka nang pumasok para hindi kumapit ang amoy sa iyo. Magpahinga ka na ng maaga, doon na muna ako matutulog sa silid-aralan. Madam po, kailan niyo po balak sabihin ito sa Duke? Sa araw na kumpleto na ang lahat ng ebidensya. Kung sasabihin ko sa kanya ngayon, sa tingin mo ba anong gagawin niya ngayong gabi? Siguradong paparusahan niya iyon ng habang buhay. Hindi karapat-dapat ang buhay ni Chen Wanqing para madumihan ang mga kamay niya. Hindi na ako iinom ng tsaa.
Noong makalawa, ang tatay ko ay nakakuha ng ulat militar mula sa hangganan. Ang pamilyang Chen ay nasa labas ng border at bumibili ng napakaraming saltpeter at sulfur. Saltpeter, sulfur, kapag hinaluan ng alcohol ay magiging pulbura. Kapag itinago ng pamilyang Chen ang tatlong iyan sa Marquis Mansion, maaari niya tayong paratangan ng lihim na paggawa ng pulbura at pakikipagsabwatan sa labas. Sila, tiyak na pineke na nila ang selyo ng Marquis Mansion. Iyon din ang nasa isip ng tatay ko, pero wala siyang hawak na matibay na ebidensya, kaya mahirap siyang magsalita sa harap ng palasyo. Pero ipinasasabi niya sa inyo, mag-ingat kayong mabuti. Gusto niya tayong i-frame up? Kaya unahan na natin siya sa plano niya para siya mismo ang maghatid ng ebidensya sa atin. Hindi lang iyon, kailangang gawin niya iyon sa harap mismo ng hari, na siya mismo ang magpresenta nito. Habang mas mataas ang pambibintang niya, ay mas matindi ang bagsak niya. Kailangan niyo ba ng tulong ko? Mingju, huwag ka nang makialam dito. Ang tatay mo ay si Duke of Ying at sapat ng tulong, na manatiling malinis ang pangalan mo. Kian, mag-ingat ka. Ang pamilya Chen sa pagkakataong ito ay pursigidong tapusin ka. May dinadamdam ka ba? Iniisip ko, paano kung isang araw, matuklasan mo na ang taong pinakapinagkakatiwalaan mo ay isa palang ahas? Anong gagawin mo? Depende kung sino ang tutuklawin ng ahas na iyon. Kung ako ang tutuklawin, baka tapusin ko na lang agad siya. Paano kung ako ang tuka? Pagbabayarin ko siya ng husto. Malapit na, Chen Wan King. Ang pagpapanggap mo bilang mabuting tao ay malapit na ring matapos. Madam, kailangang pagbayarin ang kumuha sa buhay ng nanay ko. Pag-isipan mong mabuti iyan. Hindi tapos ang laban sa pagsigaw lang ng kawalang katarungan. Magkamukha kayo ng nanay mo, at dahil may itinatago si Chen Wanqing, pananatilihin kanya bilang personal na katulong. Pero hindi ko na po maalala ang mukha niya. Isang bagay lang ang dapat mong tandaan, siya ang dahilan kung bakit nawala ang nanay mo. Gusto ni pamilyang Chen na bitagin si Marquis Mansion, siguradong may gagawin siya. Magbalita ka lang sa akin, huwag kang gagawa ng kahit anong aksyon mag-isa. Naiintindihan mo ba? Madam, handa po akong suungin ng anumang panganib. Dapat kang mabuhay para makitang bumagsak ang taong iyon. Makalipas ang ilang BSH, sa mga kalsada ng kabisera, may mabilis na kumalat na chismis. Si Ding Yuan Marquis Mansion ay madalas daw makipagkita sa mga mangangalakal at tila may ginagawang hindi legal na pagpupuslit. Madam, matindi na po ang mga usap-usapan sa labas. Gusto niyo po bang ipaimbestiga ko kung sino ang nagpapakalat ng mga balita? Huwag na, ako ang may gawa niyan. Po? Mas maganda kung mas marami ang makakaalam. Kapag nakarating na iyan sa panig ni Mansion ng Chen, iisipin nila na ito na ang tamang oras para isagawa ang bitag. Hinihintay ko na lang silang mahulog sa sarili nilang hukay. Miss, handa na po ang tsaa nyo. Napakaganda nyo po sa araw na ito. Tamang-tama ang hairpin na ito para sa inyo. Anong pangalan mo? Nagtago si pamilyang Chen sa bodega ng Beijing ng 3 kahon ng alkohol. Peke ang mga selyo nito, may tatak ng Ding Yuan Marquis Mansion. Handa na ang lahat ng mga ebidensya. Naghihintay na lang kami ng desisyon ninyo, Marquis at Madam. Kailan natin sisimulang kumilos? Ano ang pinaggagawa ni pamilyang Chen nitong mga nakaraang araw? Nakikipag-ugnayan siya sa mga opisyal ng asin? Mukhang may balak siyang manggulo sa piging sa palasyo. Aalis na po ako. Maayos talaga itong si Liu Qingping, mabilis magtrabaho, matipid sa salita, at maaasahan. Marquis, nagseselos ka ba? Hindi. Dati pa man ay hindi ka nagaanong masalita, pero mas lalo kang tumatahimik kapag nagseselos. Halata kita. Masyado siyang maraming beses tumitingin sa iyo. Tingin lang iyon ng isang kasamahan. Eh ikaw? Kaninong tingin iyan ngayon? Tingin ito para sa mahal ko. Madam Marquis, may pumasok na magnanakaw sa bakuran ni Matriarch Lu. Nahuli siya sa akto ng mga guwardiya. Ipalibot ang mga tauhan doon. Huwag ninyong hayaang makatakas sa kanlurang silid. Lola, ayos lang po ba kayo? Dumiretso ang taong iyon sa aparador ko
hinalughog niya at ginulong lahat. Sa gabi ng piging sa palasyo sa ikatlong araw, ilalabas ni Ding Yuan Marquis Mansion ang itinagong alkohol mula sa likod na eskinita upang iabot sa pangkat ng mga mangangalakal sa labas. Napakadetalyado ng sulat na ito, ang oras, lugar, at kung anong gagawin, lahat nakasulat. Kapag nahanap ang sulat na ito, kasama ang mga alkohol at mga palaso sa bodega, mapapahamak ng tuluyan ang buong pamilya ng Ding Yuan Marquis Mansion. May gustong magpabagsak sa Lu family? YR, sino ito? Si Pamilyang Chen. Sa piging makalipas ang 3 araw, ilalabas niya sa harap ng lahat ng opisyal ng gobyerno ang sulat na ito upang iharap laban sa atin. Matriarch Lu, pagkatapos ng nangyari ngayong gabi, hindi na pwedeng mawalan ng tao sa bakuran nyo. Dito na po ako sa labas matutulog ngayong gabi. Buhay pa ako, kaya hindi ko papayagang may kung sinong makasira sa pundasyon ng Lu Family Huayer. Kian, ano ang plano nyo? Gagamitin natin ang sarili nilang bitag laban sa kanila. Ihanda nyo ang aking formal na kasuotan at ang damit pang seremonya para sa palasyo. Sa piging makalipas ang 3 araw, ako mismo ang pupunta doon para suportahan ang apo ko. Marquess Ding Yuan Lu Huai, inuutusan ko sina Madam at Chen na imbestigahan ang korupsyon sa Jiangsu, tapusin ang pandemya at magsilbi sa ating bayan. Mabuhay po ang mahal na hari. Ang piging na ito ngayon ay para sa pagdiriwang at para na rin sa pagkilala. Lu Huai, Shen Qian, pumunta kayo rito para sa inyong gantimpala. Mahal na hari, may nais po akong iulat. Mayroong isang hindi kilalang ulat na si Ding Yuan Marquis Mansion ay nagpupuslit ng mga armas sa labas ng hangganan at nakikipagsabuatan sa mga kaaway. Ang pagpupuslit ng armas sumisira sa pundasyon ng bansa, pagtatraidor sa bayan. Ito ay isang krimeng dapat parusahan. Isinasamo ko po sa mahal na hari na imbestigahan ito. Narito ang malinaw na ebidensya. Nandito na ang lahat ng saksi at patunay. Sa araw na ito, hindi ka na makakatakas. Nasaan ang ebidensya, Lord Chen? Magpaparusa ka base lamang sa salita? Saan mo nakukuha ang lakas ng loob mo? Kapag wala kang maipakita, isa lang itong maling paratang. Mahal na hari, naging magkaibigan po kami ni Shen Qian at kilala ko po ang kaniyang pagkatao. Sa gitna ng sakit sa Jiangzhou, alam niyo ba kung ilang buhay ang personal niyang iniligtas? Ang isang tapat na tao na tulad niya ay hindi dapat hinahamak ng mga sinungaling. Lord Chen, sinasabi niyo na nakikipagsabuatan ako sa mga kaaway. Maaari ko bang malaman kung aling grupo ito at kailan daw ang palitan? May nakalaylay na sinulid sa inyong kasuotan, hayaan mong alisin ko para sa iyo. Nakakainis talaga ang mga taong gumagawa ng gulo. Hindi pa nga kita hinahawakan. Nagkataon lang, may dala rin akong mga alkohol dito. Sana po ay makita ito ng mahal na hari. Limang taon na ang nakakalipas. Inuutusan ni Chen Wangqing ang nanay ko na palitan ng Chuanwu na mula sa palasyo ng mga halamang gamot na pinili niya mismo. Ang pagsasama ng Chuanwu at halamang iyon ay magiging lason sa puso. Pagkatapos niyon, nagpadala si Chen Wangqing ng mga nakamaskarang tao na sumugod sa aming bahay para saktan ng lahat. Naiwan sa akin ng nanay ko ang kalahati ng reseta na ito. Pinatapos ni Chen Wangqing ang buhay ng 5 kong kapamilya para lang sa kapirasong papel na ito. Ano? Mahal na hari, ang 2 halamang ito ay lason at hindi ito reseta para sa gamot. Ito ay reseta para manakit ng tao. Kuya Huai, nang pumanaw ang nanay mo habang hawak ang kamay ko, sinabi niyang isang mabuting bata si Wangqing. Ano sa tingin mo, Kuya Huai? Sa loob ng maraming taon, maayos ba ang pag-aalaga ko sa iyo? Ginoo, nasa harap po kayo ng mahal na hari. Dahil sa pananalanta ni Chen Wanqing sa isang marangal na ginang at pag-ubos sa pamilya ng isang tapat na lingkod, sa paninirang puri ni Pamilyang Chen at pakikipagsabuatan sa kaaway, paparusahan siya sa lahat ng kanyang mga kasalanan. Ibigay kay Chen Wangqing ang lason, tapusin ang buhay ni ama ni Chen ngayon din, at ang iba pang mga babaeng sangkot mula kay Pamilyang Chen kasama ang mga bata ay ipapatapon sa Nanzhou.
Nanalo ka. Pero huwag mong isiping natalo ako dahil mas magaling ka sa akin. Sinuwerte ka lang. Nanalo ka sa nakaraan nating buhay. Pero ngayon, ako naman ang mananalo. Makatarungan ito. Tapos na ang lahat. Ang Luhuay ay ginagawaran ng Duke of Dinggo, ipinapahayag ni Shen Qianqian ang titulong County Lady si Shen Yuan ay papasok sa Guozijian upang formal na simulan ang kanyang pag-aaral. Ang batas ay sinusunod. Magpasalamat sa biyayang ito. Ha ha ha. Ilang araw na rin akong nagsasanay at pakiramdam ko ay bumubuti na ang aking kilos. Kung magiging pabaya ka sa iyong ginagawa, hindi ako papayag ng ganoon lang. Lola, araw-araw ko po kayong binabantayan. Kailan po ba ako naging tamad? Hahaha, tama ka riyan. Mas masipag ka pa kaysa sa asawa mo. Noong bata pa si Huayer, tuwing uutusan ko siyang magsanay ng pagtayo ng matuwid, nagagawa pa niyang magkunwaring masakit ang tiyan. Naku, Lola, napakamahalaga po nito. Ibinibigay ko ito sa iyo, kaya isuot mo na. Matanda na ako. Hindi ba nararapat lang na ipamana ko ito sa aking apo sa tuhod? Tinatanggihan mo pa ba? Sabi ng tanggapin mo na? Ate, huwag kang gumalaw. Hayaan mo muna akong yakapin ka sandali. Anong nangyari? Wala naman. Mula sa pagiging kiyang-kiyan, ikaw ay naging county lady na, kaya sa susunod na magkita tayo, ibig bang sabihin nito, kailangan na kitang pagbigyan ng paggalang? E di gawin mo na. Puro ka lang naman salita. Asa ka pa? Naparito ako para kumain sa piging. Nani Chang, aling ulam ang pinakamahal? Iyon ang pipiliin ko at kakainin ko ng husto. Ha ha ha? Kung ano po ang gustong kainin ni Beb. Jiao, ipagluluto ko po kayo ng personal. Ano? Ha ha ha, lipas na yan. Ha ha ha. Talagang napaka-impressive mo ngayong araw. Mahal na Marquez, o sa halip, Lord Duke. Sa mahabang panahon nating pagsasama, hinding-hindi na babalik ang mga pagsubok.